Si Tae-soo ay isang alamat sa larangan ng criminal profiling sa Korea. Isa siya sa mga unang pumasok sa propesyong ito at siya ang nagbukas ng daan para sa criminal behavior analysis sa bansa. Taglay niya ang ganap na respeto at tiwala ng buong organisasyon ng pulisya. Sa bahay naman, isa siyang single parent na mag-isang pinalalaki ang kanyang anak na si Habin. Habang nagtatrabaho si Tae-soo sa isang kaso ng pagpatay, unti-unti niyang napagtanto na may kinalaman ang sarili niyang anak sa kaso. Ang pagtuklas na ito ay yumanig sa lahat ng kanyang paniniwala bilang isang profesional at sa relasyon niya bilang ama. Upang maprotektahan ang kanyang anak, pilit na hinaharap ni Tae-soo ang katotohanan, gaano man ito kasakit. What's up guys, Movie Recap Tagalog here. Ngayon ay ibubuod natin ang isang Korean drama na pinamagatang Doubt. Ipinalabas ito noong 2024, kaya sit back, relax at mag-enjoy sa panonood. Sa isang malinaw at mahangin na araw, isang pamilyang may 4 na miyembro ang nagkamping sa kabubatan. Bago sila umalis, puno ng kasabikan at saya ang lahat, walang kaalam-alam na yon na pala ang simula ng sunod-sunod na trahedya. Habang abala ang mga magulang sa pag-aayos ng kampo, pumasok naman sa gubat ang 2 bata upang maglaro. Lumipas ang isang buong araw, ngunit hindi pa rin bumabalik ang mga bata. Matapos ang mahabang paghahanap, natagpuan ng pulisya ang anak na babae sa kalaliman ng gubat. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang buong katawan nito ay balot ng dugo. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay natagpuang patay sa paanan ng isang kalapit na bangin. Bukod dito, nahanap din ng pulisya ang piraso ng tela na karaniwang ginagamit ng batang babae upang piringan ang kanyang kapatid kapag naglalaro sila ng tagu-taguan. Lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa anak na babae, ngunit para sa lahat, masyado pa siyang bata upang gumawa ng ganoong bagay. Maging ang sariling ama niya ay napaisip kung ang kanyang anak ba ay isang demonyong walang awang sinaktan ang sarili niyang kapatid. Ang babaeng ito ay hindi lamang may magandang anyo, kundi taglay rin ang pambihirang talas ng obserbasyon. Isang araw, tulad ng karaniwang estudyante, sumakay siya ng subway papuntang paaralan. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang dalagang kahina-hinala ang kilos. Nang mas pagmasdan niya ito, napagtanto niyang palihim nitong ninanakaw ang cellphone ng pasaherong nasa unahan niya. Sa gitna ng siksikang tao, lantaran nitong ninakaw ang gamit ng iba nang walang sinumang nakakapansin. Ang babaeng ito lamang, sa isang mabilis na sulyap, ang agad na nakakita sa kasuklam-suklam na gawain. Maya-maya, napansin ng pasahero na nawawala ang kanyang cellphone. Nang hindi nag-iisip, agad siyang humingi ng tulong sa katabi upang tawagan ang numero ng nawawalang cellphone. Tumunog ang cellphone. Paulit-ulit itong sinubukang patayin ng magnanakaw, ngunit hindi niya ito magawa. Mula sa malayo, tahimik na minamasdan ng babaeng may matalas na obserbasyon ang lahat ng nangyayari, habang bahagyang nababahala ang magnanakaw. Ang malakas na tunog ng alarma mula sa cellphone ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Dahil dito, nakaiwas ang masamang babae sa kahiyahiyang pagkakahuli. Kung hindi dahil sa insidenteng ito, iisipin ng lahat na si Habin ay isang karaniwang estudyante lamang. Ngunit si Habin ay may pambihirang ama. Si Tae-soo ay isang nangungunang personalidad sa larangan ng criminal psychology analysis. Noong panahong wala pang nangangahas sa South Korea na pasukin ang larangang ito, si Tae-soo ang nagpasimuno. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin sa online community kung gaano kakaunti ang may kakayahang magsuri ng mga bagay ng kasing lalim ni Tae-soo. Sa isang sulyap lamang sa crime scene, kaya na niyang tukuyin ang posibleng suspect. Isang gabi, isang puting kalansay ang aksidenteng natagpuang nakabaon sa kailaliman ng gubat. Matapos suriin ang lugar, kinumpirma ng forensic team na ang biktima ay isang estudyante. Ngunit si Tae-soo, na kilala bilang dalubhasa sa pagsusuri, ay hindi nagbigay ng agarang konklusyon. Sa halip, nag-isip siya ng malalim bago nagmamadaling umuwi. Sa araw na yon, si Tae-soo, na likas na hindi sanay sa kusina, ay personal na naghanda ng isang marangyang hapunan. Hindi lamang iyon, maingat pa niyang inilagay ang mga kandila sa magandang cake sa mesa. Iyon pala ang kaarawan ni Habin, ang nag-iisang anak ni Tae-soo. Dahil sa maraming suliranin sa buhay, naghiwalay si Tae-soo at ang kanyang asawa ilang taon na ang nakalipas. Hindi pa nagtatagal, pumanaw rin ang kanyang asawa. Matapos ang maraming araw ng pag-iisip para sa kapakanan ng kanyang anak, nagpasya si Tae-soo na lumipat sa bahay ng dati niyang asawa. Sa huli, ginawa ni Tae-soo ang lahat ng kanyang makakaya upang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang anak. Kinagabihan, matapos ihanda ang lahat, personal niyang sinundo si Habin sa tutoring center kung saan ito nag-aaral. Ngunit matagal siyang naghintay at hindi pa rin dumarating ang kanyang anak. Nang tanungin niya ang manager ng center, doon niya nalaman na mahigit 2 buwan na palang huminto sa pag-aaral si Habin. Bago pa man siya makabawi sa pagkabiglang iyon, isa na namang dagok ang dumating. Tumawag ang pulis upang ipaalam na ipinatawag si Habin sa presinto dahil sa pakikipag-away sa 2 dalaga. Habang pinagsasabihan ng pulis si Habin, nanatili itong tahimik at patuloy na inoobserbahan ang paligid. Nang mapatingin siya sa mesa ng pulis, napansin ng kanyang mga mata ang isang litrato ng opisyal kasama ang kanyang anak. Makikita sa larawan ang masayang mag-ama na nag-ensayo ng taekwondo. Sa isang iglap, agad na naunawaan ni Habin ang sikolohiya ng pulis. Kaagad niyang ginampanan ang kanyang papel, umiyak at ikinuwento ang kanyang buhay. Ang kanyang ama raw ay isa ring matuwid na pulis at palaging tinuturuan ang kanyang anak na gamitin ang mga natutunang kasanayan sa tamang paraan. Hindi nagrereklamo si Habin, kundi tinatamaan ang damdamin ng pulis bilang isang ama. Ang isang taong may anak na babae tulad niya ay tiyak na makakaunawa sa kanyang sitwasyon, eksakto gaya ng inaasahan ni Habin. Matapos makinig, tuluyang nagbago ang pakikitungo ng pulis. Hindi nagtagal, dumating si Tae-soo sa presinto ayon sa plano. Nang makita ng pulis ang ama ni Habin, agad nitong isinalaysay ang buong pangyayari. Sa investigasyon, natagpuan ng pulisya ang ilang kahina-hinalang cellphone na nakatago kina Habin at sa 2 pang dalaga.
Alam ng pulis na kaduda-duda ang pinagmulan ng mga cellphone, ngunit mariin nilang itinanggi na sadya nila itong ninakaw. Nang marinig na sa isang motel na ganap ang insidente, agad na kinwestiyon ng ama ang kanyang anak. Hindi niya maunawaan kung bakit pupunta si Habin sa ganoong lugar sa halip na pumasok sa paaralan. Tumanggi pa rin si Habin na sumagot at iginiit lamang na wala siyang ninakaw. Bilang isang profesional na criminal psychologist, agad napansin ni Taisu ang kakaibang kilos ng kanyang anak. Hindi sinasadya, kinagat ni Habin ang kanyang ibabang labi, isa sa pinakamalinaw na senyales ng pagsisinungaling. Walang sinuman sa larangan ng criminal psychology ang hindi makakakilala sa palatandaang iyon, at si Taisu ay hindi eksepsyon. Dahil dito, nagsimulang magduda si Taisu sa sarili niyang anak. Matapos mapiyansa ni Taisu ang kanyang anak, agad silang umuwi. May naghihintay sanang engrandeng handaan para sa kaarawan na dapat nilang pagsaluhan. Ngunit sa halip na kainin ang mga pagkaing niluto ng kanyang ama, tahimik na binuksan ni Habin ang refrigerator, kumuha ng isang kahon ng salad at mag-isang kumain. Nang makita ni Taisu ang katigasan ng loob ng kanyang anak, wala na siyang nagawa kundi ang yumuko at humingi ng tawad. Tutal, malaki ang bahagi ng kanyang pananagutan kung bakit naging ganito si Habin. Sa loob ng maraming taon, noong pinakakailangan siya ng kanyang anak, palagi siyang wala sa mahahalagang sandali ng buhay nito. Ipinangako ni Taisu na mula ngayon ay buong puso niyang aalagaan ang buhay ng kanyang anak. Ngunit bago pa man niya matapos ang sasabihin, galit na ibinaba ni Habin ang kanyang mga chopstick at tuwirang tinitigan ang ama. Matapos maranasan ang napakaraming pagkawala, ang pag-aalala ng kanyang ama ay tila huli na at wala ng saysay. Dahil dito, agad na naging istrikto si Taisu. Tinanong niya kung bakit nakikihalubilo ang kanyang anak sa masasamang tao. Bukod pa rito, inusisa niya kung bakit matagal nang huminto si Habin sa tutoring center nang hindi man lang niya alam. Gaano man karami ang tanong ni Taisu, matigas na tumanggi si Habin na sumagot. Ang nais lang niya ay itigil ng kanyang ama ang kanyang huwad na pag-aalala at ang pagtatanong sa kanya na parang isang suspect. Nang makita ni Taisu na malamig ang pakikitungo ng kanyang anak, na para bang isa siyang estranghero, labis siyang nasaktan. Gayunpaman, araw-araw ay sinisikap niyang umuwi ng mas maaga upang makasama ang kanyang minamahal na anak. Nang gabing iyon, nang pumasok siya sa kwarto ni Habin upang makipag-usap, hindi sinasadyang narinig ni Taisu ang pag-vibrate ng isang cellphone mula sa bag ng kanyang anak. Ang mas kakaiba pa, nakaupo pa rin si Habin sa upuan, abalang nag-scroll sa isa pang cellphone. Pinagdugtong-dugtong ang mga pangyayaring ito at ang nangyari sa presinto ilang araw na ang nakalipas. Nakumpirma ni Taisu na ang kanyang anak ay may hawak na cellphone na hindi kanya. Hindi na nag-isip pa, agad niyang binuksan ang school bag ni Habin nang hindi humihingi ng pahintulot. Gaya ng kanyang hinala, may isang kahina-hinalang cellphone nga sa loob ng bag. Sa kabila ng matinding pagtatanong ng kanyang ama, kalmado lamang na sumagot si Habin na iyon ay pag-aari ng isang kaibigan. Dahil sa isang hindi masabi na dahilan, nakiusap ang kaibigan na itago muna niya ang cellphone ng ilang araw. Ngunit nang tanungin ni Taisu kung sino ang may-ari nito, hindi makasagot si Habin. Hindi pa doon natapos, pinagalitan pa ni Habin ang kanyang ama dahil sa kawalan nito ng tiwala sa kanya. Kahit pag ginamit ni Habin ang damdamin ng kanyang ama, hindi sumuko si Taisu. Iginigiit niyang dalhin ng kanyang anak ang may-ari ng cellphone upang makausap niya ito. Hanggat hindi dumarating ang taong iyon, siya muna ang magtatago ng misteryosong cellphone. Nang buksan niya ito, natuklasan ni Taisu na burado na ang lahat ng mensahe, tala ng tawag, at iba pang datos. Nang gabing iyon, humingi siya ng tulong sa isang kaibigan upang imbestigahan kung sino ang tunay na may-ari ng cellphone. Hindi niya alam na nakikinig pala si Habin sa likod ng pinto habang kausap niya ang kanyang kaibigan. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang kanyang ama, palihim na pumasok si Habin sa kwarto nito upang kunin ang cellphone na kinumpis kanya. Sa sandaling iyon, may dumating na mensahe sa cellphone, may masungit at nagbabadyang tono, tila nag-uutos sa may-ari na makipag-ugnayan agad. Kinabukasan, nakita ni Taisu si Habin na nagmamadaling lumabas ng bahay, may daladalang maleta. Agad niya itong hinabol, hinalang na impluwensyahan ang kanyang anak ng mga pasaway na babae at balak tumakas sa bahay. Ngunit ipinaliwanag ni Habin na sasama lamang siya sa isang school field trip. Hindi na nagdalawang isip si Taisu at nagpa siyang ihatid siya hanggang sa gate ng paaralan. Dahil sa kanyang profesional na instinct, maingat niyang pinagmasdan ang maliliit na ekspresyon sa mukha ni Habin. Mula sa malayo, nakita niyang una itong ngumiti, saka biglang nanigas ang mga labi. Ito mismo ang senyales ng pagsisinungaling na nakita niya noon sa presinto. Di naglaon, nagpadala ang pulisya ng CCTV footage ng subway. Matapos itong panoorin, napagtanto ni Taisu na hindi pala ninakaw ni Habin ang cellphone. Nang maunawaan niyang nagkamali siya ng hinala sa kanyang anak, napilitan na lamang si Taisu ng ngumiti. Ngunit noong araw na iyon ay nasa picnic si Habin, kaya hindi niya sinasagot ang mga tawag at mensahe ng kanyang ama. Pabalik-balik si Taisu sa loob ng bahay, balisa at puno ng pangamba ang kanyang puso. Sinubukan niyang unawain at basahin ang magulong isip ng kanyang anak. Sa kanyang pag-aalala, tila nakita niya ang anyo ng kanyang yumaong asawa. Sa sandaling iyon, para bang nabasa ng kanyang asawa ang kanyang iniisip. Si Taisu ay isang dalubhasa sa criminal psychology, kaya niyang basahin ang isip ng isang kriminal sa isang iglap. Ngunit pagdating sa sarili niyang anak, lubos siyang walang magawa. Kinabukasan, may natanggap na ulat ng krimen ang pulisya, isang bodega sa loob ng kabubatan ang pinangyarihan. Sa loob nito, natagpuan ang malalaking bahid ng dugo na napatunayang dugo ng tao. Batay sa dami ng dugong naiwan, napagpasyahan ng mga eksperto na patay na ang biktima.
Gayunpaman, hindi pa rin natatagpuan ang bangkay. Nang malaman ito, nakiusap si Taisu sa kanyang mga nakatataas na payagan siyang makibahagi sa investigasyon. Sa katunayan, dahil sa kanyang pambihirang kakayahan, plano na sana siyang ilipat sa headquarter. Ngunit upang manatiling malapit sa kanyang anak, hindi nag-atubili si Taisu na isuko ang isang malaking oportunidad sa karera. Pinili niyang manatili sa lokal na lugar at ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Sa loob ng bodega, gaya ng nakasanayan niya sa bawat kaso, maingat niyang sinuri ang bawat detalye, walang pinalampas na kahit munting bakas. Nang gabing iyon, nanaginip siya ng kakaiba. Nakita niya si Habin na pumapasok sa mapanganib na bodega. Nagising siya sa kalagitnaan ng gabi at nais sana niyang i-text ang kanyang anak upang humingi ng tawad sa mga hinala niya noon. Ngunit matapos pag-isipan, isa-isa niyang binura ang lahat ng mensahe. Pagsapit ng gabi, mag-isa siyang bumalik sa bodega upang magsagawa ng mas malalim na investigasyon. Doon, ibinahagi niya ang kanyang hinuha sa isang bagong hire na crime analyst ng departamento ng pulisya. Naniniwala si Taisu na ang malaking dami ng dugo sa bodega ay dahil balak doon itapon ng salarin ang bangkay. Ngunit ang bodega ay hindi ang orihinal na pinangyarihan ng krimen. Ayon kay Taisu, ang pagkawala ng bangkay ay maaaring dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari na naranasan ng salarin habang inaasikaso ito, kaya hindi nila natupad ang kanilang orihinal na plano. Bukod dito, malabong magamit bilang ebidensya ang mga bakas ng dugo sa pinangyarihan ng krimen. Ipinapahiwatig nito na ang salarin ay may malalim na kaalaman sa mga teknik ng investigasyong kriminal. Ang isang baliw ngunit tusong killer ay tiyak na sisirain ang sasakyang ginamit niya, sapagkat ang sasakyan ay tiyak na may mga bakas tulad ng fingerprint na sapat upang makilala siya. Batay sa pagsusuri ni Taisu, sinimulan ng pulisya ang paghahanap sa nawawalang sasakyan. At gaya ng inaasahan, sa isang kagubatan, natagpuan ng pulisya ang isang sasakyan na kamakailan lamang ay sinunog. Ipinakita ng investigasyon sa lugar na ang sasakyan ay tila bumangga sa isang puno, dahilan upang tumilapon palabas ang mga sakay nito. Kasabay nito, ipinaalam ng isang guro sa paaralan kay Taisu na hindi sumama si Habin sa field trip ng kanilang klase. Natuklasan din ni Taisu na ang cellphone na kinumpis kanya noon ay palihim na kinuha muli ni Habin. Habang nagsisiyasat sa kabubatan sa araw na yon, nakatanggap si Taisu ng mensahe mula sa kanyang kaibigan. Sinabi nito na natukoy na nila ang huling lokasyon kung saan naka-on ang cellphone. Nang makita ni Taisu ang lokasyong iyon, agad siyang kinabahan. Ang huling lugar na nasagap ang signal ng cellphone ay ang mismong kagubatang kinaroroonan niya. Kaagad, isang matinding pakiramdam ng kaba ang gumapang sa kanyang isipan. Upang makatiyak, kumuha si Taisu ng sampol ng dugo upang ihambing sa dugong natagpuan sa bodega. Ipinakita ng resulta na ang DNA mula sa dugong nasa bodega ay hindi tumugma sa DNA ni Taisu. Ibig sabihin, hindi si Habin ang biktima, kaya't nakahinga siya ng maluwag. Ngunit hindi nagtagal, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital na nagsasabing na aksidente sa sasakyan ang kanyang anak. Pagdating niya sa ospital, nakita ni Taisu ang kanyang anak na nakahiga ng payapa sa kama. Naalala niya ang huling lokasyon ng cellphone sa kagubatan, at isang mapanganib na hinala ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Ang tanging taong wala sa pinangyarihan ng krimen sa oras ng insidente ay maaaring ang biktima o ang salarin. Dahil hindi si Habin ang biktima, napilitan si Taisu na pagdudahan na maaaring ang kanyang sariling anak ang may sala. Lalo pang naging kahina-hinala ang lahat ng dahil sa aksidente ni Habin noong gabing iyon na nagtulak kay Taisu na bumuo ng isang matapang na teorya. Sa kabila ng masusing paghahalughog, wala siyang nakitang kahina-hinala. Gayunman, napansin niya ang isang drawer sa mesa ni Habin na mahigpit na nakalok. Habang nalilito pa siya, narinig niya ang mga yapak ni Habin na pauwi na. Nang makarating si Habin sa pintuan, nakita niyang nakasingit pa rin ang metal plate sa pagitan ng pinto. Ngunit nang tumingala siya, napansin niyang ang maliit na pin na nakakabit sa door frame ay nahulog sa sahig. Agad niyang naunawaan na palihim na pumasok ang kanyang ama sa kanyang silid habang wala siya. Kasabay nito, napansin ni Taisu ang backpack ni Habin na may nakasabit na maliit na pulang palamuting hinabi. Sa sandaling iyon, muntik nang mawala ng kontrol si Taisu. Gusto niyang sugurin at kaagad na tanungin ang kanyang anak. Ngunit matapos ang ilang sandaling pag-aalinlangan, dahan-dahan niyang binitiwan ang hawakan ng pinto. Ang pag-aalinlangan ni Taisu ay nag-ugat sa isang masakit na alaala mula sa nakaraan. Maraming taon na ang nakalipas, noong buo pa ang kanilang pamilya, mayroon siyang isang anak na lalaki. Noon, ang kanyang anak na lalaki at si Habin, na bata pa noon, ay pumasok sa kabubatan upang maglaro. Ngunit lumipas ang isang buong araw at hindi na nakauwi ang dalawang bata. Sa huli, natagpuan ng pulisya si Habin sa kabubatan, nababalutan ng dugo. Kasabay nito, natagpuan nila ang malamig na bangkay ng isang batang lalaki sa paanan ng bangin. Ito ang anak ni Taisu. Batay sa mga palatandaan noon, pinaghinalaan ni Taisu na si Habin ang nanakit sa kanyang nakababatang kapatid. Dahil sa matinding galit, paulit-ulit niyang kinwestiyon ang kanyang batang anak na babae. Sa gitna ng pagtatalo ng mag-ama, may isang bagay na nahulog at aksidenteng nakasugat kay Habin. Biglang pumasok ang asawa ni Taisu at niyakap ang nanginginig sa takot na si Habin. Umiiyak si Habin at sinabing hindi niya pinatay ang kanyang kapatid. Sa paggunita sa pangyayaring iyon, napuno ng pagsisisi si Taisu dahil hindi niya pinagkatiwalaan ang kanyang anak. Kaya sa pagkakataong ito, nagpasya siyang pigilan ang kanyang emosyon at huwag munang tanungin si Habin. Samantala, nakakuha ang pulisya ng karagdagang CCTV footage na may kaugnayan sa umuupa ng sinunog na sasakyan. Sa pagkakataong ito, malinaw nakuha sa video ang mukha ng umupa, kaya agad siyang nakilala ni Taisu. Hindi ito si Habin, kundi ang batang babaeng dati nang nakaalitan ng kanyang anak sa police station. Ang pangalan niya ay Min A.
Samantala, ipinagpatuloy ng kaibigan ni Taisu ang paghahanap ng impormasyon at natuklasan ang social media account ni Min A. Upang mabunyag ang katotohanan, nagpanggap si Taisu bilang isang bumibili ng bulaklak at nakipag-ugnayan sa dalaga. Matapos ang ilang negosasyon, nagkasundo silang magkita ng gabing iyon. Sa napagkasunduang lugar, nakita ni Taisu na hindi si Min A ang dumating. Sa halip, si Eugene yon, isa pang babaeng dating kasama ni Min A, at may kasama siyang isang binatang nagngangalang Yang Min. Nagpanggap ang dalawa bilang si Min A at si Taisu, malinaw na may binabalak silang panlilinlang sa mga customer. Nang mapansing hindi dumating ang kanilang target, sumakay sa sasakyan sina Eugene at ang lalaki at umalis. Sinundan sila ni Taisu, ngunit sa kasamaang palad ay napansin siya ng lalaki. Biglang pinabilis ng lalaki ang takbo ng sasakyan, at kahit pilit na hinabol ni Taisu, tuluyan rin niya itong nawala sa paningin. Nang gabing iyon, pag-uwi niya sa bahay, hindi mapigilan ni Taisu ang kanyang mga hinala. Tinanong niya ang kanyang anak kung nakipagkita ba ito kay Min A bukod pa sa insidente sa police station. Bago pa makasagot si Habin, ipinagpatuloy ni Taisu ang pagsasalita at sinabing alam niyang sinadya nitong tumalon mula sa sasakyan upang magdulot ng aksidente. Hindi inaasahan, inamin ito ni Habin, ngunit ipinaliwanag niyang ginawa niya yon dahil pakiramdam niya ay nawalan na ng saysay ang buhay mula nang mamatay ang kanyang ina. Iginiit din ni Habin na hindi pa niya kailanman nakilala si Min A maliban sa insidente sa police station. Matapos sabihin yon, bumuhos ang kanyang luha at nakiusap siya sa kanyang ama na subukan man lang siyang pagkatiwalaan, kahit minsan lamang. Kinabukasan, sinuri ng pulisya ang mga CCTV at natuklasan nilang nag-withdraw ng pera si Min A mula sa isang ATM. Kasabay nito, naaresto ang lalaking nakasama ni Eugene noong nakaraang gabi. Nang siya'y dakpin, nag-impake pa siya ng kanyang mga gamit at naghahanda ng tumakas patungo sa hindi tiyak na lugar. Dahil dito, pinaghinalaan ng pulisya na magkasabwat siya at si Min A sa planong pagtakas, kaya't sinimulan nilang tanungin ang lalaki tungkol sa kinaroroonan ni Min A. Gayunman, tuso ang lalaki at tumangging magbunyag ng kahit anong impormasyon. Isang bagong analyst na kakarating lamang ang nakadiskubre na may dalawang social media account si Min A. Ang isa ay isang pribadong account na ibinabahagi lamang niya sa malalapit na kaibigan. Dito ay maraming selfie ng kanyang mga braso o binti, at sa isa sa mga larawan ay may makikitang pasa sa kanyang braso. Pinaghinalaan ng analyst na maaaring inabuso ang dalaga. Subalit lubhang naiba ang pampublikong account ni Min A. Ang lahat ng litrato roon ay lantad na pagpapakita ng marangyang pamumuhay, ngunit wala ni isang selfie mismo ni Min A. Sa mas masusing investigasyon, natuklasan ng analyst na dati nang bumili si Min A ng pampapayat na gamot online. Mas nakakagulat pa, ang gamot na ito ay ginagamit pala sa paggamot ng diabetes. Nang marinig ito, agad itong inugnay ni Taisu sa resulta ng forensic examination. Lumabas na ang dugo ng biktimang natagpuan sa bodega ay may sangkap ng gamot para sa diabetes. Dahil dito, halos nakatiyak na si Taisu na si Min A ang biktimang natagpuan sa bodega. Kasabay nito, nahuli ng kasamahan ni Taisu ang isang dalagang nagwi-withdraw ng pera sa ATM. Ngunit ang dalagang ito ay hindi si Min A, kundi isa pang miyembro ng grupo ng mga pasaway na babae. Mula pa noong nakaraang gabi, minamanmanan na ni Taisu si Eugene. Bago dalhin si Eugene sa silid ng interogasyon, sinubukan niyang makipag-usap ng pribado kay Taisu. Dahil sa nangyari ilang araw ang nakalipas sa police station, alam ni Eugene na si Taisu ang ama ni Habin. Sinabi ni Eugene kay Taisu na matapos ang insidente sa police station, sinabi ni Min A na gusto niyang makita si Habin. Ang araw na yon din ang huling beses na nakita ni Eugene si Min A. Halos mapako si Taisu sa kinatatayuan niya nang marinig ito, labis na nabigla sa bagong kaalamang iyon. Maliwanag na sinabi ni Habin kay Taisu noong araw na yon na hindi niya nakita si Min A mula pa nang mangyari ang insidente sa police station. Kung hindi nagsisinungaling si Eugene, ibig sabihin ay ang sariling anak ni Taisu ang nagsinungaling. Gusto ni Taisu na malaman kung bakit gustong magtagpo ang dalawa. Ngunit may kondisyon si Eugene. Hiniling ni Eugene na palayain siya ni Taisu. Kung hindi, nagbanta siyang ipagsasabi sa lahat na nagkita sina Habin at Min A. Bukod dito, kinumpirma ng DNA evidence na ang dugong natagpuan sa bodega ay kay Min A. Sa mga sumunod na investigasyon, nakumpirma na matapos patayin si Min A, kinuha ni na Eugene at ng lalaki ang pera ni Min A at sinubukang tumakas. Dahil dito, ibinuhos ng pulisya ang lahat ng hinala sa lalaki at kay Eugene. Gayunpaman, kulang ang ebidensya upang kasuhan ang lalaki, kaya't pansamantala siyang pinalaya at ipinagpatuloy ang investigasyon kay Eugene. Sa panahon ng pagtatanong, walang isiniwalat si Eugene na may kaugnayan kay Habin. Iginiit din niyang wala siyang napansing anumang kakaiba kay Min A bago ang insidente. Dahil dito, nakahanap si Taisu ng iba't ibang dahilan upang palayain si Eugene kagad. Tinupad ni Eugene ang kanyang pangako at isiniwalat ang ugnayan ni Habin at Min A. Noong araw na yon, nawala ang cellphone ni Min A. Nang tawagan niya ito, natuklasan niyang si Habin ang nakapulot ng kanyang cellphone. Upang maibalik ang cellphone, nagkasundo ang dalawang dalaga na magkita. At ang araw ng kanilang pagkikita ay siya ring araw na naganap ang krimen. Habang abala si Taisu sa paglutas ng kaso, pumunta si Habin sa police station. Nagsinungaling siya, sinabing nagpunta siya roon upang magdala ng damit para sa kanyang ama. Sa totoo lang, palihim niyang tiningnan ang mga dokumento ng investigasyon na nasa mesa ng kanyang ama sa istasyon. Matapos basahin ang mga ito, agad na umuwi si Habin at sinunog ang pulang palamuting nakasabit sa kanyang backpack. Nang malaman ni Taisu na pumunta sa police station ang kanyang anak, agad niyang napagtanto na may taong nakialam sa mga dokumento ng investigasyon. Kaakibat ng mga sinabi ni Eugene, muling bumalik ang mga hinalang matagal nang sinusubukang supilin ni Taisu. Sa katunayan, may nakatagong lihim sa likod ng pagkahulog ng kanyang anak na lalaki sa bangin ilang taon na ang nakalipas.
Matapos ang kaso, nakakita ang pulisya ng isang laso sa paanan ng bangin. Naalala ni Taisu na tuwing naglalaro ng tagu-taguan, madalas gamitin ni Habin ang lasong ito upang piringan ang mga mata ng kanyang nakababatang kapatid. Sa gitna ng magulong alaala, umuwi si Taisu at hinarap ang kanyang anak. Direkta niyang tinanong si Habin kung siya ba ang pumatay kay Min-ae. Hindi inaasahan, sumagot si Habin, sa tingin mo ba aksidente lang ang pagkamatay ng kapatid ko? Talaga bang naniniwala ang ama na walang kahina-hinala sa pagkamatay ng ina? Nang marinig ang malamig na pananalita at mapanuyang tanong ng kanyang anak, isang takot na hindi pa niya kailanman naranasan ang bumalot sa puso ni Taisu. Sa sandaling iyon, dumating si Captain O, ang investigador na namumuno sa kaso, sa bahay ni Taisu. Nadiskubre ng kapitan ang pangalan ni Habin sa listahan ng mga taong nakipag-ugnayan kay Min-ae. Noon lamang niya nalaman na si Habin pala ang anak ni Taisu. Pagkatapos nito, tinanong ni Captain O si Habin tungkol sa kanyang alibay noong araw ng krimen. Kalmadong iginiit ni Habin na hindi siya kailanman nagtungo sa gubat kung saan naganap ang krimen sa Fort Miss. Kaagad pagkatapos, kusa niyang ipinaliwanag ang kanyang ugnayan kay Min-ae. Ayon kay Habin, minsan lamang niya nakasalubong si Min-ae sa subway nang makita niyang palihim itong kumukuha ng cellphone ng ibang tao. Sa sandaling iyon, balak ni Habin na tumawag ng pulis, ngunit nagkaroon sila ng kaunting pagtatalo. At iyon na raw ang kabuuan ng nangyari. Tungkol naman sa araw ng krimen, iginiit ni Habin na kasama niya ang kanyang nobyo buong maghapon. Halos perpekto ang paliwanag ni Habin. Wala ni isang butas, kaya't napilitan si Captain O na umatras muna. Gayunpaman, ni kaunti ay hindi pa rin pinagkakatiwalaan ni Taisu ang kanyang anak. Ayon kay Eugene, si Habin ang nakapulot ng cellphone ni Min-ae at nagkasundo silang magkita upang ibalik ito. Mula nang maganap ang pagkikitang iyon, tuluyan nang nawala si Min-ae na parang bula. Nang harapin siya ni Taisu tungkol dito, sumagot si Habin at si Taisu ay wala nang nasabi pa. Nababalot ng lungkot ang kanyang mukha habang siya ay umaalis. Gayunpaman, hindi niya alam na ng gabing iyon, palihim na naghahanap si Habin ng mga artikulong may kaugnayan sa kanya sa social media. Upang mapatunayan ang mga sinabi ng kanyang anak, kinabukasan ay pinuntahan ni Taisu ang nobyo ni Habin upang magtanong. Ikinuwento ng nobyo ni Habin na noong gabi ng krimen, magkasama raw sila ni Habin sa isang silid buong magdamag. Sinabi rin niya kay Taisu na mabuting babae si Habin at umaasa siyang bilang isang ama, hindi na siya magdududa pa sa kanyang anak. Ganito rin ang positibong pananaw ng guro ni Habin tungkol sa kanya. Hindi nagtagal, ipinaalam ng nobyo kay Habin ang pagbisita ni Taisu. Ngumiti lamang si Habin ng makahulugan at sinabi na ang pagkakaroon ng ama na eksperto sa criminal psychology ay isang kalamangan dahil mas natutulungan siyang magsinungaling. Kalaunan, sinuri ni Taisu at Captain O ang mga security camera ng hotel. Kinumpirma ng resulta na hindi umalis si Habin sa kanyang silid noong araw ng krimen. Gayunman, nang gabing iyon, mag-isa siyang nagtungo sa locker area ng subway station at sinubukang ipasok ang code upang kunin ang laman nito. Nang umuwi si Habin at makita ang sasakyan ng kanyang ama na nakaparada sa harap ng bahay, tahimik siyang lumapit dito. Tila may isinasagawa si Habin na lihim na plano na walang sinuman ang nakaalam. Habang kumakain ng hapunan, sa banayad na tono ay sinabi ni Taisu na hindi na niya pagdududahan o sasaktan ang kanyang anak. Pagkarinig nito, biglang nabanggit ni Habin na kung sakaling magpasya ang kanyang ama na lumipat sa headquarters, handa siyang sumama. Ginamit pa niya ang dahilan na gusto niyang magpalit ng kapaligiran at magsimulang muli ng bagong buhay. Kinabukasan, inaresto ng pulisya ang isang grupo ng mga kabataan. Sila ay mga kasapi ng parehong gang ni Min-ae. Ang mga kabataang ito ay tumakas sa kanilang mga tahanan at madalas na gumagawa ng mga pagnanakaw. Sa panahon ng interogasyon, napansin ni Taisu na masyadong magkakatulad ang kanilang mga pahayag, malinaw na pinaghandaan. Gayunpaman, may isang babaeng miyembro ng grupo na paulit-ulit na binabago ang kanyang salaysay. Naniniwala si Taisu na ang babaeng ito ay may malapit na ugnayan kay Min-ae at maaaring siya ang susi sa paglutas ng kaso. Dahil dito, nagpasya siyang italaga si Daeyong, isang bagong analyst na mahusay sa empatya, upang kausapin ang babae. Sa pamamagitan lamang ng ilang magagandang salitang pampalubag loob, nagawa ni Daeyong na magtapat ang babae. Ayon sa kanyang pahayag, ang lahat ay nagsimula sa isang binatang nagngangalang Yang Min na siya ring leader ng grupo. Matapos matuklasan na umalis si Min-ae sa gang, paulit-ulit siyang tinakot ni Yang Min na sasaktan ito. Bukod pa rito, wala rin si Yang Min sa bahay noong araw ng krimen. Matapos marinig ito, naisip ni Taisu na kung si Yang Min man ang pangunahing salarin o hindi, tiyak na hindi siya kumilos mag-isa noong araw na yon, mayroon siyang kasabwat. Batay sa mga katangian sa pinangyarihan ng krimen, naniniwala si Taisu na ang salarin ay may dalawang magkasalungat na personalidad, masinop ngunit magulo. Pinatunayan nito na ang krimen ay ginawa ng dalawang taong may ganap na magkaibang personalidad. Inutusan ni Taisu ang investigasyon team na ituon ang pansin sa mga taong malapit kay Yang Min upang matukoy ang misteryosong kasabwat. Gayunpaman, dahil ayaw na niyang ipagpatuloy ang paghihinala sa kanyang anak, nagpasya si Taisu na umatras muna sa kaso. Nang gabing iyon, nakipag-ugnayan siya sa isang real estate agent. Plano niyang ibenta ang bahay ng kanyang yumaong asawa at lumipat kasama ang kanyang anak sa headquarters upang magsimula ng bagong buhay. Bigla naman siyang nakatanggap ng tawag mula sa may-ari ng isang sasakyan. Sinabi ng may-ari na noong gabi ng krimen, ipinarada niya ang kanyang sasakyan malapit sa hotel na tinuluyan ni Habin.
Ibinigay nito kay Taisu ang dashcam footage. Pagkatapos mapanood ang video, labis na nabigla si Taisu dahil malinaw nitong ipinakita si Habin na palihim na umalis sa hotel noong gabing iyon. Ang mga hinalang dati niyang isinasantabi ay muling bumalik, mas matindi kaysa dati. Upang mapatunayan ang katotohanan, kinontak niya ang nobyo ni Habin at muling tinanong. Sa huli, umamin ang nobyo na totoong umalis si Habin sa hotel noong gabi ng krimen. Sa pamamagitan ng guro ni Habin, nalaman ni Taisu ang tungkol sa isa pang babaeng estudyante na may parehong pangalan ng nobyo ni Habin. Alam ng buong klase ang isang babaeng nagngangalang Suyon na sinasabing matalik na kaibigan ni Habin. Gayunpaman, tumakas na si Suyon mula sa bahay at hindi alam ang kanyang kinaroroonan. Nang gabing iyon, binisita ni Taisu ang ama ni Suyon sa lumang bahay nito. Ibinunyag ng ama na tuwing tatawag si Habin, agad umaalis si Suyon. Ngunit sa tuwing uwi ito, mukhang pagod at lupaypay si Suyon. Nang umuwi si Habin ng gabing iyon, napansin ni Taisu na pinalitan niya ang keychain sa kanyang backpack, isang regalong galing sa isang tao. Sa puntong ito, muling binuksan ni Habin ang usapan tungkol sa paglipat at tinanong ang kanyang ama kung nakapagpasya na ba siya. Ngunit sa pagkakataong ito, nagbago ang tindig ni Taisu. Iginiit niyang nais muna niyang tapusin ang kaso sa gubat bago isaalang-alang ang anuman. Malinaw na lalo pang lumalalim ang kanyang hinala sa sariling anak. Kasabay nito, nagtungo si Yang Min sa locker area ng subway station. Bagamat sinubukan niyang ipasok ang code upang kunin ang laman, hindi niya ito mabuksan sa kabila ng maraming pagtatangka. Ang hindi niya alam, ilang oras bago iyon ay nakuha na ni Habin ang lahat ng pera sa loob ng locker. Sa bahay, naghanap si Habin ng mga artikulong may kaugnayan sa mga kasong nalutas ng kanyang ama. Pagkatapos, ginamit niya ang isang susi upang buksan ang isang nakakandadong drawer. Sa loob nito ay ang malaking halaga ng pera na kinuha niya mula sa locker sa subway station. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Yang Min ng isang text message na may kasamang larawan ng pera. Kinaumagahan, hiniling ni Habin sa kanyang ama na ihatid siya sa silid-aklatan. Sa simula, sinabi niyang may nais siyang pag-usapan habang nasa biyahe. Ngunit nanatili siyang tahimik sa buong daan. Pagdating nila, sinabi lamang niya na umaasa siyang matagumpay na malulutas ng kanyang ama ang kaso. Pagkababa ng sasakyan, sa halip na pumasok sa silid-aklatan, diretso siyang tumakbo patungo sa subway station, kung saan niya nakatagpo si Yang Min. Mukhang may naging kasunduan sa pagitan nilang dalawa. Sa kasamaang palad, inaresto ng pulis si Yang Min mismo sa labasan ng subway station. Samantala, matapos bumaba si Habin mula sa sasakyan, binuksan ni Taisu ang glove compartment at nadiskubre ang isang pulang keychain na pagmamay-ari ng kanyang anak. Agad na iniugnay ni Taisu ang keychain na ito sa pulang tela na natagpuan sa crime scene sa kagubatan. Dati, upang mapigilan si Habin na sirain ang ebidensya, palihim na pinalitan ni Taisu ang keychain sa backpack ng kanyang anak ng isang kaparehong pekeng keychain. Kaya ang keychain na sinunog ni Habin ay peke, habang itinago ni Taisu ang tunay. Pagkatapos nito, ipinakuha niya sa laboratorio ang keychain upang ihambing sa pulang telang natagpuan sa crime scene. Kasabay nito, naghanda si Taisu na interogahin si Yang Min dahil isa na ito sa mga pangunahing suspect. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang tanggapan ng piskalya. Ipinahayag nila na may natanggap silang reklamo na inaakusahan si Taisu ng pagtanggap ng suhol. Nang halughugin ang sasakyan ni Taisu, natagpuan nila ang isang bungkos ng pera na tumutugma sa halagang binanggit sa reklamo. Agad na sinuspinde si Taisu sa kanyang tungkulin at pinilit na umatras mula sa investigasyon ng kaso sa kabubatan. Habang inaalala ang mga sinabi ng kanyang anak sa sasakyan noong umagang iyon, nagsimulang maghinala si Taisu na si Habin ang nasa likod ng reklamo. Dahil tinanggal si Taisu sa investigasyon, hindi na kayanan ng baguhang bagong analyst na hawakan ang kaso ni Yang Min. Dahil dito, napilitan silang palayain siya. Paglabas ni Yang Min sa police station, nasalubong niya si Habin na papalapit. Nagkatitigan ang dalawa. Sa sandaling iyon, isang malamig at mapagtagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Habin. Ilang sandali lamang, dumating ang resulta ng pagsusuri sa pulang keychain. At ito ay ganap na tumugma sa pulang telang natagpuan sa crime scene sa kagubatan. Bukod pa rito, may natukoy na DNA sa keychain na tumutugma sa mga labi na natagpuan sa kagubatan. Ipinahiwatig ng resulta ng pagsusuri na ang mga labi ay mula sa ibang kaso. May isang bagay na magkatulad ang dalawang kaso, pareho silang may kinalaman sa isang pulang keychain. Naniniwala ang pulisya na malamang isa lamang ang salarin sa dalawang kasong ito. Pagkatapos, tinanong ni Captain o si Taisu tungkol sa pinagmulan ng keychain. Nang marinig ito, matagal na nanahimik si Taisu, baka sa kanyang mukha ang matinding pagkabigla at hindi makapaniwala. Sa huli, nagsinungaling si Taisu at sinabing ang keychain ay pagmamay-ari ng isang babaeng nagngangalang Suyon na dati umanong matalik na kaibigan ni Habin. Gayunpaman, hindi niya binanggit na huminto sa pag-aaral si Suyon noong nakaraang taon at bigla na lamang nawala, kaya malaki ang posibilidad na siya ang may-ari ng mga labi na natagpuan sa kagubatan. Hindi nagtagal, nakatanggap si Taisu ng kumpirmasyon na ang mga labi sa kagubatan ay tunay ngang kay Suyon. Bukod dito, ang keychain ni Habin ay may DNA ng biktima. Halos tiyak na si Taisu na ang kanyang anak ang pumatay kay Suyon. Pagbalik sa bahay, hinarap ni Taisu ang kanyang anak at ikinuwento ang lahat ng kanyang natuklasan noong araw na yon. Diretsahan niyang hiniling kay Habin na isuko nito ang sarili sa pulisya. Sa kabila ng matatag na paninindigan ng kanyang ama, nanatiling kalmado si Habin gaya ng dati. Sinabi niya na pinaniniwalaan lamang nito ang nais nitong paniwalaan, at hindi nito tunay na pinagkakatiwalaan ang sariling anak. Matapos sabihin yon, sinabi ni Habin na magpapalit muna siya ng damit upang maghanda sa pagsuko sa police station. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, biglang may dumating na sasakyan ng pulis sa harap ng kanilang bahay. Lumabas na si Habin pala ang tumawag sa pulis at pinaratangang inaabuso siya ng kanyang ama.
Pinaniwalaan siya ng pulisya at inilagay si Habin sa talaan ng mga individual na kailangang protektahan. Habang nakaupo sa sasakyan, tinawagan ni Habin ang kanyang ama at tinanong, bakit hindi mo kailanman tinanong ang tunay na dahilan kung bakit ko ito ginawa? Nang marinig ang magulong mga salita ng kanyang anak, napuno si Tae-soo ng kalituhan at matinding dalamhati. Samantala, dahil sa kakulangan ng ebidensya, pinalaya si Yang Min, ang leader ng grupong binubuo ng mga kabataang tumataka sa bahay. Kaagad pagkalabas sa police station, naglakad si Yang Min patungo kay Habin na nakatayo sa tapat niya. Ngunit labis na mainat si Habin. Napansin niyang may mga pulis na sumusunod kay Yang Min. Agad siyang nagpadala ng mensahe upang kanselahin ang kanilang pagkikita, at kasabay nito ay sinabi niyang maghintay na lamang si Yang Min sa susunod niyang mensahe. Kalaunan, natunto ng pulisya si Yang Min at tinanong kung kilala niya si Suyon. Sa kanilang investigasyon, natuklasan nilang parehong kasapi ng isang gang ng mga kabataang tumatakas sina Suyon at Min-ae. Gayunman, itinanggi ni Yang Min na kilala niya si Suyon at palihim niyang pinaalalahanan ang iba pang miyembro ng grupo na huwag magsalita ng masama laban sa pulisya. Nang dalhin si Yang Min at ang iba pang miyembro ng grupo pabalik sa istasyon para sa investigasyon, napansin ni Tae-soo na may isang taong nawawala sa grupo. Ang babaeng tumulong sa bagong analyst sa pamamagitan ng pagbubunyag na walang alibay si Yang Min. Noong nakaraang gabi, matapos ipagkanulo ng babaeng ito si Yang Min, malupit siyang gumanti laban dito. Araw-araw, si Yang Min at ang kanyang grupo ng mga kabataan ay naninirahan sa isang basement na inuupahan sa kanila ng isang magandang babaeng landlord na nagngangalang Sung-hee. Nang puntahan ni Tae-soo si Sung-hee upang magtanong tungkol kay Suyon, malabo at iwas ang mga sagot nito. Gayunpaman, napansin ni Tae-soo ang isang malinaw na sugat sa liig ni Sung-hee. Kinabukasan, nalutas ang kasong panunuhol na maling ibinintang kay Tae-soo. Napatunayan ng investigasyon na ganap siyang napagbintangan lamang, kaya pinayagan siyang bumalik sa paghawak ng kaso. Iniulat ni Captain O na napakahirap ng interogasyon kay Yang Min. Pagkatapos nito, diretsahang tinanong ni Tae-soo si Yang Min kung kilala nito si Habin. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Yang Min. Inamin niyang matagal na niyang kilala si Habin. Pagkatapos, bigla niyang iniba ang usapan at inakusahan si Habin bilang siyang pumatay kay Suyon. Sa harap ng paratang na ito, patuloy na walang tigil na tinanong ni Tae-soo si Yang Min. Sa huli, inamin ni Yang Min na si Suyon ay tunay ng miyembro ng gang na kanyang pinamumunuan. Sinubukan pa ni Tae-soo na makakuha ng mas maraming impormasyon mula sa kanya. Diretsahan niyang sinabi na natagpuan na ng pulisya ang bangkay ni Suyon. Pagkarinig nito, nanatiling walang pakialam si Yang Min. Gumamit pa siya ng nagbabadyang tono at sinabi na mas interesado siyang malaman kung sino ang pumatay kay Min-ae. Malinaw na pinaghihinalaan din ni Yang Min si Habin bilang salarin. Sa puntong ito, mabilis na nakabawi ng composure si Tae-soo at ginamit ang kanyang kakayahan sa psychological analysis upang bumawi. Binanggit ni Tae-soo ang tungkol sa mga magulang ni Yang Min, sinadyang galawin ang masakit nitong alaala. Gaya ng inaasahan, nagsimulang mabagabag ang emosyon ni Yang Min. Sinamantala ang pagkakataon, nagsinungaling si Tae-soo at sinabi na puno ng sugat ang katawan ni Suyon. Agad na nahulog sa bitag si Yang Min. Tumawa siya at sinabi, 1 taon nang nakabaon ang bangkay. Paano pa magkakaroon ng bakas? Sa pahayag na yon, hindi niya sinasadyang ibinunyag ang sarili bilang pumatay. Dahil ang binanggit lamang ni Tae-soo ay natagpuan ng bangkay, at hindi na ito nakabaon, napagtanto ni Yang Min na may nasabi siyang hindi dapat. Tumahimik siya, nagitngit ang mga ngipin, at wala nang idinagdag pa. Dahil kulang ang ebidensya, inutusan ng kanyang mga nakatataas ang pagpapalaya kay Yang Min, ngunit kailangan siyang bantayan ng 24 oras sa isang araw. Pagkatapos makalaya, agad bumalik si Yang Min sa base ng organisasyon at tumakas mula sa kanilang tirahan. Sinabi ni Sung-hee kay Yang Min na kinontak siya ng pulis upang magtanong tungkol kay Suyon. Pagkarinig nito, inutusan ni Yang Min si Sung-hee na panatilihing lihim ang lahat. Kinumpirma rin niya na si Habin ang umatake kay Min-ae. Gayunpaman, hindi pa niya maaaring isumbong si Habin dahil nasa kanya pa ang pera. Sa huli, nangako si Yang Min kay Sung-hee na gagawin niya ang lahat para mabawi ang pera, at pagkatapos ay aalis na silang dalawa. Samantala, pinuntahan ni Captain O ang advisor ni Suyon na si Juntae upang magtanong tungkol sa mga kaibigan nito. Nagsinungaling si Juntae at sinabing tahimik at introvert si Suyon at wala itong malalapit na kaibigan. Maya-maya, nakita si Habin na nakatayo sa hagdan, bahagyang yumuyuko sa kanyang guro. Tila may lihim na namamagitan sa kanilang dalawa. Sa kanyang opisina, malalim na nag-isip ang guro habang nakatitig sa isang berdeng woolen keychain sa kanyang mesa. Matapos ang sandaling pag-aalinlangan, ipinasya niyang itago ang keychain sa loob ng kanyang drawer. Noong gabing iyon, palihim na nakipagkita si Juntae kay Sung-hee na may koneksyon kay Yang Min. Sinabi ni Juntae na pumunta ang pulis sa paaralan upang tanungin siya tungkol kay Suyon. Sa kanilang pag-uusap, kapwa sila nagpakita ng pagkabalisa na baka mabunyag ang isang lihim. Marahang yakap ni Sung-hee si Juntae at inaliw siya, na nagpapahiwatig na hindi pangkaraniwan ang relasyon nila. Samantala, nakipag-ugnayan si Habin kay Yang Min at humiling ng isang pagkikita. Kinagabihan din iyon, sa kabila ng mahigpit na pagbabantay ng pulis, kumpiyansang sinabi ni Habin na may paraan siya upang ayusin ang lahat. Sa parehong gabi, nakatanggap ang pulis ng ulat na nag-overdose si Yang Min ng pampatulog at naospital. Dahil sa pangambang may mangyaring masama, inutusan ng mga nakatataas ang pag-atras ng lahat ng surveillance. Hindi alam ng sinuman, tahimik na nagpalit ng damit si Yang Min sa loob ng silid ng ospital at tumakas. Nang dumating si Tae-soo sa ospital, natagpuan niyang walang laman ang silid at wala na si Yang Min. Kasabay nito, may analyst na nakakita ng isang litrato sa bahay ni Suyon. Sa larawan, may isang babaeng nakatayo sa tabi ni Suyon, ngunit kinayod ang mukha nito. Nang makita ang litrato, nakaramdam ng pamilyar si Tae-soo at napagtantong ang babaeng binura ang mukha ay ang kanyang anak.
Mula roon, hiniling ni Taisu sa isang kaibigan na tingnan ang listahan ng mga numerong madalas tawagan ni Habin sa nakaraang isang taon. Lumabas sa resulta na regular niyang kinokontak ang dalawang numero. Mahalaga, ang dalawang numerong ito ay pagmamay-ari ng isang tao, isang babaeng nagngangalang Jisoo. Ang babaeng nakapangalan sa parehong numero ay ang ina ni Habin at dating asawa ni Taisu. Agad na tinawagan ni Taisu ang isa sa mga numero at natuklasan ang katotohanan. Ang cellphone na konektado sa numerong iyon ay nasa loob ng nakasarang drawer ng kanyang anak. Nang buksan niya ang drawer, nakita niya ang cellphone na nagpapakita ng isang litrato, si Habin at si Suyon na magkasama. Ito rin ang parehong litrato na natagpuan sa bahay ni Suyon, ngunit ngayon ay kinayod ang mukha ni Habin. Pinatunayan nito na ang babaeng nasa tabi ni Suyon ay si Habin nga. Nang gabing iyon, ayon sa napagkasunduan, nagtungo si Yang Min sa isang liblib na gubat. Nang makita ang gubat sa kanyang harapan, lubos siyang nalito. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Habin ang lugar na yon. Sa katunayan, sa loob ng isang taon, madalas dalhin ni Yang Min ang mga babaeng miyembro ng gang, lalo na si Min A, sa gubat na yon. May itinatakda siyang puno na may pulang tali at inuutusan si Min A na kunin ang bag ng pera na nakatago sa ilalim ng puno. Sa tuwing matapos ang gawain, kumukuha si Yang Min ng bungkos ng pera mula sa bag at ibinibigay kay Min A bilang bayad. Ngunit isang araw, gaya ng nakasanayan, pumunta si Min A sa puno at hindi niya nakita ang bag ng pera. Inireport niya ito kay Yang Min, ngunit hindi siya pinaniwalaan at inakala nitong ninakaw niya ang pera. Sa bugso ng galit, nasampal ni Yang Min si Min A nang hindi nag-isip. Hindi na kinaya ni Min A ang pang-aabuso, kaya nagpasya siyang lihim na nakawin ang bag ng pera ni Yang Min at tumakas. Itinago niya ang bag sa isang locker sa subway station. Isang araw, dinala ni Min A ang bag ng pera sa subway. Hindi niya alam na palihim siyang pinagmamasdan ni Habin. Nasaksihan ni Habin ang buong eksena ng pagtatago ni Min A ng bag sa locker. Mula noon, sinundan ni Habin ang bawat galaw ni Min A. Isang araw, habang nagnanakaw ng cellphone si Min A sa subway, sinadyang i-on ni Habin ang police alarm sa kanyang cellphone upang magkunwaring may nag-ulat ng krimen. Lumapit siya kay Min A, nagpanggap na mabait, at inalok siyang tulungan itong magtago sa isang kalapit na hotel. Sa hotel, sinikap ni Habin na makuha ang loob ni Min A, kunwari isa rin siyang tumakas sa bahay. Hiningi pa niya ang numero ng cellphone ni Min A upang manatiling magkaugnay. Tumanggi si Min A na ibigay ang kanyang kontak, ngunit agad nagbago ng taktika si Habin. Kaagad niyang isinumbong si Min A sa pulis upang ilantad ang pagnanakaw nito. Dinala ang kaso sa police station. Sa gitna ng investigasyon, nakuha ni Habin ang pangalan at ID number ni Min A. Makalipas ang ilang araw, palihim na kinuha ni Habin ang cellphone ni Min A at nag-install ng tracking device. Pagkatapos nito, kinontak niya si Min A at sinabing gusto niya itong makipagkita para ibalik ang cellphone. Samantala, sa loob ng kagubatan, nilapitan ni Yang Min si Habin. Dahil gusto niyang malaman ang buong katotohanan, tinanong niya kung bakit ginawa ni Habin ang lahat ng iyon. Ngunit hindi na niya hinintay ang sagot ni Habin at agad niyang inisip na may kinalaman ito sa namatay nitong ina. Inamin niya na pinilit niyang mangikil ng pera mula sa ina ni Habin. Nang marinig ito, tinanong ni Habin kung bakit niya ginawa iyon. Ipinakita ni Yang Min sa kanya ang isang video. Sa video, makikita ang ina ni Habin na naghuhukay sa kagubatan, at sa tabi niya ay may nakahandusay na malamig na bangkay. Laking gulat ni Habin nang malaman na ang bangkay ay si Suyon, ang kaibigan niya. Noong taong iyon, aksidenteng nasaksihan ni Yang Min ang ina ni Habin habang naglilibing ng bangkay at palihim niya itong kinunan ng video. Ngayon, ginagamit niya ang video upang takutin at i-blackmail si Habin, hinihiling na ibalik ang perang kinuha nito mula sa kanya. Habang nagtatalo ang dalawa, biglang may lumitaw na misteryosong taong nakasuot ng helmet at tinulungan si Habin na pabagsakin si Yang Min. Nagmadaling umuwi si Habin, ngunit nadatnan niyang bukas ang drawer na dating nakalock at nawawala ang kanyang cellphone. Kinuha iyon ng kanyang ama. Kasabay nito, dinala ni Taisu ang cellphone ng kanyang anak sa repair shop dahil gusto niyang malaman ang lihim na laman nito. Habang hinihintay na maayos ang cellphone, ipinadala ni Habin sa kanyang ama ang video mula sa cellphone ni Yang Min at kinompronta siya tungkol sa pagkamatay ni Suyon at sa relasyon nito sa kanyang ina. Ngunit hindi makasagot si Taisu. Samantala, nanatiling sentro ng patuloy na investigasyon ang kaso ni Suyon. Nang maayos na ang cellphone, ipinaliwanag ng technician na may naka-install ditong location tracking app. Karaniwan, ginagamit ang app na ito ng dalawang taong gustong iugnay ang kanilang mga device. Nang suriin ang impormasyon, natuklasan ni Taisu na ang sinusubaybayang numero ay pagmamay-ari ng ina ni Habin. Sinundan niya ang signal at napunta siya sa isang malaking shopping mall. Sa tulong ng mga staff, nalaman niyang kakagaling lamang ni Habin sa isang psychological clinic. Kinausap ni Taisu ang doktor at doon niya nalaman na pumunta ang kanyang anak upang tingnan ang mga record ng gamutan ng kanyang ina. Laking gulat ni Taisu nang malaman na bago mamatay ang kanyang asawa, nagpapagamot pala ito roon dahil sa depresyon. Pag-alis sa mall, biglang napansin ni Habin na may sumusunod sa kanya. Higit pa rito, ang taong iyon ay ang parehong misteryosong lalaking naka-helmet na tumulong sa kanya noong nakaraang araw. Pagkatapos magmaneho ng kaunting distansya, huminto si Habin at hinarap ang misteryosong tao. Tinanong niya kung sino ito, ngunit bigla na lamang tumakbo palayo ang lalaking naka-helmet nang walang sinasabi. Samantala, bumalik si Yang Min sa basement, ang tagpuan ng kanilang grupo. Pinaghinalaan ni Yang Min na si Sung-hee ang misteryosong taong naka-helmet. Sa kanya lamang niya isiniwalat ang pagkikita nila ni Habin sa bundok. Ngunit itinanggi ito ni Sung-hee at sinabing wala siyang kinalaman doon.
Pagkatapos, hiniling ni Yang Min kay Sung Hee na ibenta ang bahay upang makalikom ng sapat na pera para makatakas. Plano niyang umalis agad kapag nakuha na niya muli ang pera mula kay Habin. Hindi niya alam na palihim na kinuna ni Juntae ng litrato ang pagkikita ni Yang Min at Habin sa kagubatan noong nakaraang gabi. Upang imbestigahan ang kaso, pumunta sa paaralan ang dalawang analyst sa ilalim ng pamumuno ni Tae-soo upang hanapin si Juntae. Ngunit nalaman nilang bigla itong nag-leave. Nagdulot ito ng hinala sa mga analyst dahil mula nang makontak ng pulisya si Juntae, tila lubos na nagbago ang kanyang pamumuhay at nagpakita siya ng maraming kahina-hinalang kilos. Bukod sa paglapit kay Juntae, patuloy ding minamanmanan ng pulisya si Yang Min na pinaghihinalaang sangkot sa pagpatay. Sa kanilang surveillance, natuklasan nilang pumunta si Yang Min sa kabundukan upang makipagkita sa isang tao. Sa lugar na yon, nakakita ang mga investigador ng tatlong magkaibang bakas ng paa. Dalawa ay kay Yang Min at isang lalaki, at ang ikatlo ay malamang sa isang babae. Nagkataon din ito ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Suyon. Napagpasyahan ng mga analyst na ang pagpili sa lugar ng pagkikita ay nagpapahiwatig na malamang nakilala ng tatlo si Suyon. Sa tulong ng gwardiya sa kanilang lugar, nalaman ng pulisya na madalas pumunta si Yang Min sa bahay ni Juntae tuwing gabi at ginugulo ito na nagpapakitang may dati na silang ugnayan. Kasabay nito, nakatanggap si Tae-soo ng recording ng psychological therapy session ng kanyang asawa mula sa klinika. Dahil dito, unti-unti niyang nabunyag ang mga lihim na itinago ng kanyang asawa at anak sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Lumabas na naging masaya ang kanyang asawa bago ito pumanaw. Dahil sa wakas ay nagkaroon si Habin ng isang malapit na kaibigan, nagbago ang kanyang buhay. Sa loob ng maraming taon, kakaiba si Habin kumpara sa ibang bata. Hindi siya tumatawa sa mga komedya, palaging mag-isa, tahimik, at hindi nakikihalubilo sa mga kaedad niya. Upang matulungan ang kanyang anak na maging normal, hiniwalayan ng ina ni Habin si Tae-soo at ibinuhos ang lahat ng oras at lakas sa pag-aalaga at pagsuporta sa kanyang anak. Matapos ang maraming taon ng pagsisikap, sa kaarawan ni Habin, sa unang pagkakataon ay nag-uwi siya ng kaibigan, si Suyon. Upang ipagdiwang ang espesyal na araw na yon, naghanda ang ina ni Habin ng masaganang handa para sa kanyang anak at kay Suyon. Sa birthday party, binigyan ni Suyon si Habin ng pulang keychain na gawa sa sinulid, at binigyan naman ng ina ni Habin si Suyon ng bagong cellphone. Umaasa ang ina ni Habin na unti-unting gagaling ang kalagayan ng kanyang anak sa pamamagitan ng pag-aaruga at positibong pagbabago. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Sa mga sumunod na araw, napansin ng ina na madalas laktawan ni Habin ang kanyang mga extra class, gabi na umuwi, at nagsimulang makihalubilo sa mga kabataang may masasamang gawi. Parang may hinahanap si Habin na hindi niya sinasabi sa kanyang ina. Dahil nag-aalala, nagpa siya ang ina na kausapin si Suyon upang linawin ang sitwasyon. Ngunit hindi inaasahan, diretsahang sinabi ni Suyon na ang taong hinahanap ni Habin ay siya mismo. Ngunit sa halip na harapin siya, pinili ni Suyon na iwasan si Habin. Hindi na pumasok sa paaralan si Suyon, hindi sumasagot ng cellphone, at iniiwasan ang pakikipagkita kay Habin. Nang tanungin ng ina ni Habin ang dahilan, iginiit ni Suyon na alam na raw ng ina ni Habin ang sanhi. Nabagabag ang ina sa sagot na yon. Ngunit naunawaan din niya ang ibig sabihin ni Suyon na may hindi normal kay Habin. Determinado siyang ibalik ang normal na pamumuhay, kaya hiniling ng ina kay Habin na huwag na nitong kontakin si Suyon. Subalit mariing tumanggi si Habin, iginigiit na kailangan niyang makipagkita kay Suyon. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, napansin ni Habin ang panginginig sa kilos ng kanyang ina, na parabang natatakot ito sa kanya. Lalong pinagtibay nito ang hinala ni Habin na pinaghihinalaan din siya ng kanyang ina. Inakala rin ng ina na si Habin ang may kagagawa ng aksidente ng kanyang nakababatang kapatid noong mga nakaraang taon, gaya ng iniisip ng kanyang ama noon. Sa harap ng mabagsik na pagtatanong ni Habin, nanatiling tahimik ang ina, hindi alam kung paano sasagot. Sa siwang ng pinto, nakita niyang tuluyan nang nawawalan ng kontrol ang kanyang anak. Baliw na binabasag ni Habin ang mga gamit sa loob ng silid. Mula noon, naging labis na tensyonado ang relasyon ng mag-ina. Makalipas ang ilang panahon, nagpunta ang ina sa isang psychologist upang humingi ng payo. Humagulhol siya sa iyak at ikinuwento na ang kanyang anak ay pumatay ng isang aso. Ngunit nang malaman niya ito, tinulungan pa raw niya ang anak na ilibing ang bangkay. Habang nagsasalita, desperado siyang umiiyak, inaamin na hindi na niya alam kung paano haharapin ang lalong nagiging abnormal na kalagayan ng kanyang anak. Matapos pakinggan ang recording ng therapy session ng kanyang asawa, napagtanto ni Tae-soo na ang asong sinasabing pinatay ni Habin ay maaaring hindi kailanman umiral. Higit pa rito, malamang na si Suyon ang tunay na biktima, at ang bangkay na inilibing ng kanyang asawa ay marahil ang sakawawang estudyanteng babae. Naalala niya ang sinabi ni Yang Min ilang araw ang nakalipas, at bigla niyang naramdaman na ang mga detalye tungkol sa palagiang pagkapit ni Habin kay Yang Min ang maaaring susi sa paglutas ng lahat ng misteryong ito. Kaya bumalik si Tae-soo sa police station at humiling ng paghahanap sa kinaroroonan ni Yang Min. Kasabay nito, may nakuha rin siyang clue mula sa CCTV ng apartment ni Juntae. Ipinakita ng surveillance camera na kagabi, umalis si Juntae sa kanyang apartment na suot ang mga botang pang-ulan. Malinaw na kakaiba yon. Agad na hiniling ni Tae-soo ang investigasyon sa mga kalapit na lugar, lalo na sa mga pook na pinangingisdaan, dahil may hinala siyang may kaugnayan ang mga palatandaang ito sa isa pang kaso. Samantala, sa isang pangingisdaan, napanaginipan ni Juntae na nabahiran ng dugo ang kanyang mga kamay.
Pagkagising niya mula sa bangungot, biglang lumitaw si Sung-hee. Sa tinig na puno ng panghihina ng loob, sinabi ni Juntae na ang nais na lamang niya ay sabihin ang katotohanan dahil lubos na siyang nilalamon ng guilt at pagkalito. Sinubukan siyang aliwin ni Sung-hee at pinayuhan siyang itago muna ang lihim, kahit pansamantala lang, upang mapanatili ang kasalukuyan nilang buhay. Ngunit lihim na sinundan at kinuhanan ng litrato ng kanilang pagkikita si Yang Min. Nang makita niyang palihim na nakikipagkita ang kanyang babae kay Juntae sa gabi, nag-alab ang galit ni Yang Min. Sinunggaban niya si Juntae at walang awang binugbog. Sa sandaling iyon, biglang dumating ang mga pulis dahilan upang tumakas si Yang Min, ngunit sinalubong siya ng sasakyan ni Tae-soo at napahinto. Agad na hinarap ni Tae-soo si Yang Min at tinanong tungkol sa video ng kanyang asawang naglilibing ng bangkay. Mariin niyang iginiit na hindi ang kanyang asawa ang pumatay, kundi naglibing lamang ng katawan. Ang tunay na pumatay kay Soo-yeon ay si Yang Min, at nagkamali lamang ang kanyang asawa sa pag-aakalang ang kanilang anak ang salarin. Mariing itinanggi ni Yang Min ang anumang pagkakasangkot. Nang marinig ito, nagbago ng taktika si Tae-soo. Tinakot niya si Yang Min at ipinagbawal na magpakita pa ito kailanman sa harap ng kanyang anak. Kinagabihan, ipinatawag ng pulis si Juntae para sa pagtatanong, ngunit nanatili siyang matigas ang loob at tahimik, tumatangging magbunyag ng anumang lihim. Naramdaman ni Tae-soo na wala na siyang magawa sa katahimikan ng saksi at sa mga pira-pirasong ebidensyang iniwan ng kaso. Sa puntong iyon, halos tuluyan nang bumigay ang kanyang loob. Pag-uwi, mahigpit niyang hinawakan ang isang litrato ng kanilang pamilya, inaalala ang recording ng therapy ng kanyang asawa. Dito sinabi ng kanyang asawa na maaaring naiba si Habin sa ibang mga bata, ngunit hindi nito kayang saktan ang kanilang nakababatang anak. Idinagdag pa niya na ayaw niyang maging isang taong laging naghihinala gaya ng kanyang asawa, at higit sa lahat, ayaw niyang masaktan ang kanilang anak dahil sa mga hinala ni Tae-soo. Kaya napagdesisyonan niyang hiwalayan si Tae-soo. Habang inaalala ang mga salitang iyon at hawak ang litrato ng kanyang asawa at anak, hindi napigilan ni Tae-soo ang pagluha. Nang gabing iyon, nang umuwi si Habin, tapat na ibinahagi ni Tae-soo ang kanyang mga iniisip. Naniniwala si Tae-soo na nakikisama ang kanyang anak sa masasamang babae upang ipaghiganti ang kanyang ina. Ngunit ngayon, umaasa siyang sasabihin ni Habin ang buong katotohanan. Nangako si Tae-soo na mula ngayon, maniniwala siya sa anumang sasabihin ng kanyang anak. Ngunit nanatiling tahimik si Habin dahil hindi niya pinagkakatiwalaan ang kanyang ama. Lumalabas na sa araw na namatay ang kanyang ina, nasaksihan ni Habin ang matinding pagtatalo ng kanyang mga magulang, kung saan ang kanyang ama ay tila may anyong demonyo. Malamig nitong itinulak ang kanyang desperadong ina sa sukdulan. Nanatiling tahimik si Tae-soo at hindi sinagot ang kanyang tanong. Hindi niya ito itinanggi, sinabi lamang niya, maghintay ka sa akin, dahil sisiyasatin ko ang lahat upang malaman ang katotohanan. Hindi alam ni Habin na ang katahimikan ni Tae-soo ay para pala sa kanyang proteksyon. Isang gabi, ilang taon na ang nakalipas, umuwi si Tae-soo at naamoy ang matapang na amoy ng gas sa loob ng bahay. Dali-dali niyang binuksan ang bintana upang magpalabas ng hangin. Kasabay nito, nakita niya si Habin na nakahandusay at walang malay. Matapos tulungan ang kanyang anak na magkamalay, natagpuan ni Tae-soo ang kanyang asawa na nakaupo sa sala, hindi gumagalaw at bakante ang tingin. Agad niyang naunawaan na nawalan ng kontrol ang kanyang asawa at nakagawa ng isang padalos-dalos na bagay. Sa ilalim ng pagtatanong ni Tae-soo, nagsimulang magsalita ang kanyang asawa tungkol sa kaso ng kanilang anak na lalaki mula sa maraming taon na ang nakalipas. Bagamat pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na walang kinalaman si Habin sa pagkamatay ng kanilang anak na lalaki, sa kaibuturan ng kanyang puso ay pinaghihinalaan pa rin niya ang sarili niyang bunsong anak na babae. Ang hinalang ito ang patuloy na umusig sa kanya, dahilan upang hindi na niya ito makayanan at humantong sa kanyang padalos-dalos na ginawa noong gabing iyon. Sandaling nagalit si Tae-soo. Bigla niyang nasabi, kahit pa may masama kang iniisip, hindi mo dapat idamay ang sarili mong anak. Si Habin, nakagigising lamang, ay narinig ang sinabi nito at nagkamali ng pagkaunawa sa kanyang ama. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang mga salita ni Tae-soo. Matapos humupa ang kanyang galit, sinubukan niyang pag-aanin ang loob ng kanyang asawa. Kung talagang lilisan ka sa mundong ito, si Habin ay mapipilitang mabuhay ng mag-isa. Ako ang ama niya, pero hindi naman talaga kami naging malapit. Nang marinig ito, natauhan ang kanyang asawa. Hinawakan niya ang kamay ni Tae-soo at pakiusap, huwag mong sasabihin kay Habin ang nangyari ngayong gabi. Ayokong masaktan siya dahil sa akin. Dahil sa pangakong iyon, pinili ni Tae-soo na manahimik, kahit palalo nitong pinalayo ang loob ng kanyang anak sa kanya. Samantala, patuloy pa ring iniimbestigahan ang misteryosong kaso, na tila walang katapusan. Nanatiling palaisipan ang hindi maipaliwanag na pagkamatay ni Min-ae at Soo-yeon. Upang mabigyang linaw ang lahat, napagtanto ni Tae-soo na kailangan niyang ituon ang investigasyon kay Yang Min, na sangkot sa maraming kahina-hinalang gawain. Kasabay nito, nakakuha si Captain O ng search warrant para sa apartment ni Yang Min, at makikilahok si Tae-soo sa paghahalughog. Sa basement kung saan naninirahan ang mga pasaway na kabataan, natuklasan ni Tae-soo ang ilang kahina-hinalang detalye. Nagsimula siyang maghinala na may lihim na relasyon sina Sung-hee at Yang Min. Sa pagtatanong, halatang balisa si Sung-hee at iginiit na karaniwang kasunduan lamang sa upa ang relasyon nila. Ngunit pag-alis pa lamang ng mga pulis, tumawag agad si Yang Min sa cellphone ni Sung-hee. Nang makita niyang nag-aalinlangan si Sung-hee na sagutin ang tawag, nagalit siya. Sa di kalayuan, naroon si Habin. Napagtanto ni Habin na ilang araw na siyang sinusundan ng isang lalaking naka-helmet na sakay ng motorsiklo. Upang matukoy ang pagkakakilanlan nito, tumawag siya sa pulis at nagulat ng lasing na nagmamaneho. Mabilis na rumesponde ang mga pulis, hinarangan ang motorsiklo at pinilit ang lalaki na huminto. Wala na siyang magawa kundi tanggalin ang helmet. Tiningnan ni Habin ang lalaki at nakilala niya itong isang estrangherong nasa katanghaliang gulang na hindi pa niya kailanman nakilala.
Tinanong ni Habin kung bakit siya sinusundan. Ipinaliwanag ng lalaki na hinahanap niya ang taong nanakit sa kanyang anak na babae. Pagkatapos ay siya naman ang nagtanong kay Habin tungkol sa ilang kaugnay na bagay. Pinaghihinalaan niyang si Yang Min ang may sala. Binanggit niya ang lihim na pagpapalaya ni Tai-Su kay Yang Min at ang patuloy na pagmamanman ni Habin kay Yang Min nitong mga nakaraang araw. Hindi niya maunawaan kung bakit magkasalungat ang mga kilos ni Habin at ng kanyang ama pagdating kay Yang Min. Ngunit hindi sumagot si Habin dahil siya man ay ngayon lamang nalaman na pinalaya ng kanyang ama si Yang Min. Makalipas ang ilang araw, isang gabi, hinarap ni Habin si Tai-Su. Gusto niyang malaman kung bakit lihim na pinalaya ng kanyang ama, isang matuwid na pulis, si Yang Min. Naghinala siyang may itinatago ito. Ngunit upang maprotektahan ang kanyang anak, napilitan si Tai-Su na magsinungaling. Sinabi niyang si Suyon ay pinatay ng sarili nitong asawa, at ang pagpapalaya niya kay Yang Min ay upang takpan ang katotohanang iyon. Ngunit hindi pa rin tumigil si Habin. Tinanong niya ang tungkol sa gabing namatay ang kanyang ina. Gusto niyang malaman kung bakit hindi sinabi ng kanyang ama na nagkita sila ng kanyang ina noong gabing iyon. Muli, napilitan si Tai-Su na magsinungaling. Ipinaliwanag niya na malapit na siyang mapromote at ayaw niyang maapektuhan ng mga issue ng kanyang asawa ang kanyang karera. Nanatiling tahimik si Habin sa paliwanag ng kanyang ama. Hindi niya alam na sa dilim, labis na nagdurusa si Tai-Su at umiiyak na. Gayunpaman, hindi pa rin niya magawang sabihin ang katotohanan. Ang mga lihim ng kaso at ang tensyon sa relasyon ng mag-ama ay lalong naging magulo at mahirap lutasin. Samantala, ipinagpatuloy ni Tai-Su ang kanyang investigasyon. Hinap niya ang isang problemadong dalagita upang alamin ang kinaroroonan ni Yang Min. Sa pagtatanong, hindi nag-atubiling samantalahin ni Tai-Su ang kahinaan ng dalaga. Ipinahiwatig niya na kung hindi ito makikipagtulungan, iuwi niya ito, na ang ibig sabihin ay muli itong haharap sa pang-aabuso ng kanyang amain. Sa huli, napilitan ng dalaga na umamin. Inilahad niya na may nararamdaman si Yang Min para kay Sung-hee, ngunit may iba ng nobyo si Sung-hee. Nang malaman ito ni Yang Min, nagalit siya at sinaktan si Sung-hee. Pagkatapos, ipinakita ni Tai-Su ang larawan ng isang lalaki at tinanong ang dalaga kung ito ang nobyo ni Sung-hee. Tumango ang dalaga. Dito nabuo ang hinala ni Tai-Su dahil ang lalaking nasa larawan ay si Juntai. Noong gabing iyon, muling tumawag si Yang Min kay Sung-hee, ngunit sinadya nitong huwag sagutin ang tawag. Hindi inaasahan, bigla na lamang lumitaw si Yang Min sa likuran niya na parang multo. Gaya ng dati, hinila niya ito sa isang tabi at tinanong kung sino talaga ang pumatay. Napag-alaman na dati nang sinabi ni Sung-hee kay Yang Min na nasaksihan daw niya ang ina ni Habin na pumatay kay Sung-hee. Ngunit matapos ang pag-uusap nila ni Habin sa kabubatan, nalaman ni Yang Min na hindi pala ang ina ni Habin ang may sala. Kaagad pagkatapos, binanggit ni Yang Min ang pangalan ni Juntai. Naniniwala siyang ang tunay na pumatay kay Sung-hee ay ang gurong ito, at ginamit lamang siya ni Sung-hee upang ilihis ang investigasyon ng pulis at protektahan ang kanyang nobyo. Habang nagsasalita si Yang Min, lalo siyang nagingit-ngit sa galit dahil pakiramdam niya ay naging tanga siya sa balak niyang tulungan si Sung-hee na makatakas. Dahil sa pagtataksil ng babaeng minahal niya, idineklara ni Yang Min na hindi niya tatanggapin ang pagkatalo ng ganoon na lamang. Higit sa lahat, hindi niya hahayaang magtagumpay sina Sung-hee at Juntai. Sa huli, natagpuan ni Tai-Su si Juntai at dinala ito sa police station upang makipagtulungan sa investigasyon. Ngunit agad na umalis si Juntai nang makatanggap siya ng tawag, ni hindi na nagsalita pa. Bukod dito, ang tumawag ay ang kanyang nobya na si Sung-hee. Pagdating ni Juntai sa napag-usapang lugar, biglang lumitaw si Yang Min mula sa mga anino. Tinawag ni Yang Min na killer si Juntai at nagbanta siyang isusumbong ang katotohanan sa pulisya. Gayunman, kalmado lamang na sumagot si Juntai na wala namang ebidensya si Yang Min at hindi paniniwalaan ng pulis ang mga salita ng isang palaboy. Dahil dito, nagitngit si Yang Min at sinugod si Juntai. Nang makita ni Sung-hee na halos mapatay na sa bugbog ang kanyang nobyo, dali-dali niyang niyakap si Yang Min at nakiusap na tumigil ito. Habang pinapanood ni Yang Min ang babaeng mahal niya na umiiyak sa lungkot para sa ibang lalaki, napuno ng pait ang kanyang puso. Nang gabing iyon, isang lalaking nakasuot ng helmet ang lumapit kay Juntai. Ngunit pinakiusapan ni Juntai ang lalaki na huwag siyang saktan upang maprotektahan siya. Tumanggi ang lalaki at iginiit na siya ang tunay na ama ni Juntai. Doon nabunyag ang katotohanan, si Juntai ang totoong salarin na nanakit sa batang babae. Sa matatag na tinig, sinabi ng lalaking may helmet sa kanyang anak na may plano siya upang protektahan ito. Matapos pakawalan sina Sung-hee at Juntai, nakipag-ugnayan si Yang Min sa pulisya at sinabing may mahalaga siyang impormasyon na nais iulat. Pagkatapos nito, kinontak ni Yang Min si Tai-Su at humiling ng pagkikita upang mag-usap. Hindi lamang iyon, ipinangako rin niyang ibubunyag ang lahat ng kanyang nalalaman. Sa parehong oras, nakipagkita ang lalaking may helmet kay Habin at isiniwalat ang kinaroroonan ni Yang Min. Sa madilim na gabi, dumating si Habin upang makita si Yang Min alang-alang sa kanyang ama. Bahagyang nagulat si Yang Min, ngunit bago pa siya makareaksyon, sinaktan na siya ni Habin gamit ang isang kasangkapan. Tinanong niya kung ang kanyang ina ba ang pumatay kay Suyon. Sa harap ng walang awang mga kilos ni Habin, wala nang nagawa si Yang Min kundi sabihin ang katotohanan. Nagkamali ang ina ni Habin nang akala na ang kanyang anak ang pumatay, kaya't siya ang naglibing sa bangkay ni Suyon. Maya-maya, nakatanggap si Tai-Su ng tawag mula kay Yang Min. Sinabi ni Yang Min na nasabi na niya ang lahat kay Habin, kung hindi raw niya ginawa iyon, maaaring kumilos ng padalos-dalos si Habin at patayin siya. Dahil sa takot na baka magpadalos-dalos ang kanyang anak, nagmadaling pumunta si Tai-Su kay Yang Min. Ngunit pagdating niya roon, nadatnan niya si Yang Min na nakahandusay sa sariling dugo, patay na. Sa pinangyarihan ng krimen, naroon pa si Habin na may dugo ang mga kamay. Sa sandaling iyon, napalibutan na ng pulisya ang buong lugar ng karumal-dumal na krimen. Hinarap ni Tai-Su ang mabigat na pagpili, ilantad ang katotohanan o ipagpatuloy ang pagprotekta sa kanyang anak.
Naubos na ang oras ni Taisu dahil pinangunahan na ni Captain O ang puwersa ng pulisya sa pagpalibot sa lugar. Sa gitna ng pagkataranta, nanaig ang likas na pagiging ama ni Taisu. Bago pa makapasok si Captain O, hinila ni Taisu ang kanyang anak palayo sa pinangyarihan. Habang pauwi, tinanong ni Taisu si Habin kung bakit naroon siya sa lugar kung saan pinatay si Yang Min. Mariing iginiit ni Habin na pinaghihinalaan pa rin siya ng kanyang ama. Ngunit sa taos pusong tinig, sinabi ni Taisu na mula ngayon ay lubos na niyang pagkakatiwalaan ang kanyang anak. Pagdating sa bahay, sinabi ni Habin sa kanyang ama na patay na si Yang Min nang dumating siya sa lugar. Nakipagkita lamang siya rito upang alamin kung sino ang pumatay kay Suyon. Ang ina ni Habin, sa paniniwalang si Habin ang may sala, ang naglibing sa bangkay ni Suyon. Pagkaraan nito, naging labis ang pagkahumaling ng kanyang ina hanggang sa tuluyang mawala sa katinuan at kumilos ng kakaiba. Para kay Habin, tanging sa paghahanap sa tunay na nanakit kay Suyon niya maipapaliwanag ang lahat sa kanyang ina. Matapos marinig ang kwento ng kanyang anak, nagpasya si Taisu na itago ang duguang damit ni Habin at ang kutsilyong ginamit niya sa isang drawer. Pagkatapos ay bumalik siya sa pinangyarihan ng krimen ni Yang Min na parang walang nangyari. Natuklasan ng pulisya na ang katawan ni Yang Min ay may 2 sugat na mula sa magkaibang kasangkapan, kaya't pinaghinalaan nilang maaaring may 2 salarin. Habang sinusuri ang lugar, nakakita si Taisu ng isang kwintas. Nakilala niya ito bilang alaala ng kanyang asawa, at ito rin ang madalas isuot ng kanyang anak na si Habin. Nag-iisip si Taisu kung paano ito haharapin ng may dumaan na analyst. Wala na siyang nagawa kundi ilagay ang kwintas sa evidence bag. Kinabukasan, nagkaroon ng pulong sa police station tungkol sa kaso ni Yang Min. Narinig ni Taisu mula sa isang kasamahan na nakipagkita si Juntai sa biktima noong araw na nasugatan si Yang Min. Bukod dito, ang impormasyong ito ay nagmula sa testimonya ng anak ni Sung-hee. Pagkarinig nito, agad na umalis si Taisu sa istasyon upang puntahan si Juntai. Tinanong niya si Juntai kung bakit sila nagkita ni Yang Min noong gabing iyon. Ngunit hindi sumagot si Juntai at sa halip ay nagbago ng paksa. Sinabi ni Juntai na nakita niya si Habin sa lugar ng krimen ni Yang Min. Pinilit ni Taisu na manatiling kalmado at hiniling kay Juntai na sumama sa police station upang makipagtulungan sa investigasyon. Pagbalik sa istasyon, kinausap ni Captain O si Taisu ng pribado. Katatapos lang niyang matuklasan ang numero ng cellphone ni Taisu sa call history ni Yang Min. Tinanong ni Captain O kung bakit itinago ni Taisu ang pakikipag-ugnayan niya kay Yang Min. Ipinaliwanag ni Taisu na tinawagan siya ni Yang Min upang magtapat at magtakda ng pagkikita, ngunit hindi ito sumipot sa huli. Gayunman, hindi binanggit ni Taisu ang anumang hinala na may kinalaman sa kanyang anak na si Habin. Bagamat hindi ikinatuwa ni Captain O ang mga kilos ni Taisu na kumilos ng mag-isa, hindi na niya ito pinalaki pa. Gayunpaman, posible raw na ang dahilan kung bakit nag-isa si Taisu at nakipag-ugnayan kay Yang Min ay may kaugnayan sa kanyang anak. Sa gitna ng investigasyon, natuklasan ng analyst na magkaibigang malapit sina Habin at Suyon. Sa pagtatanong kay Yang Min, nabanggit din itong kilala niya si Taisu. Dahil dito, pinaghinalaan ng analyst na magkakilala ang dalawa dahil kay Habin. Kaya agad niyang iminungkahi na imbestigahan si Habin upang makakuha pa ng karagdagang mga clue. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang sumingit ang isa pang analyst na nagdangalang Dae-hong. Ipinakita niya ang isang recording ng tawag na ginawa ni Yang Min sa himpilan ng pulisya kanina. Sa tawag na yon, humingi si Yang Min ng numero ng cellphone ni Taisu. Ipinunto ni Dae-hong na kung talagang magkakilala na sina Taisu at Yang Min noon pa, dapat ay mayroon na sila ng numero ng isa't isa. Matapos marinig ang paliwanag ni Dae-hong, pansamantalang nagpasya si Captain O na pagkatiwalaan si Taisu at tumutol siya sa mungkahing imbestigahan si Habin. Samantala, papunta naman si Juntai upang makipagkita sa kanyang ama na si Mr. Jong. Hindi inaasahan, narinig ni Juntai si Mr. Jong na ibinunyag na si Habin ang pumatay kay Yang Min. Isa si Mr. Jong sa mga nakasaksi. Pinayuhan din niya si Juntai na lumayo kay Sung-hee. Dahil nasaksihan ni Sung-hee ang pagpatay ni Juntai kay Min-e, nag-alala si Mr. Jong na baka ipagkanulo ni Sung-hee ang kanyang anak. Ngunit ipinagtanggol at pinagkatiwalaan ni Juntai ang kanyang kasintahan. Binalaan niya ang kanyang ama na huwag makialam sa kanyang buhay, at nagbanta siyang tuluyang putulin muli ang kanilang relasyon bilang mag-ama. Sa kabila nito, upang protektahan ang kanyang anak, kumilos si Mr. Jong ayon sa sariling pasya. Kinabukasan, lihim niyang nakipagkita kay Sung-hee nang hindi ipinaalam kay Juntai. Sa harap ni Sung-hee, nagkunwari si Mr. Jong na siya ang ama ni Min-e. Pagkatapos ay tinakot niya si Sung-hee at inutusan itong sabihin ang totoo tungkol sa nangyari noong araw na pinaslang si Min-e. Naniniwala si Mr. Jong na si Sung-hee ang pinakakakilala kay Min-e. Sa katunayan, ilang araw bago ang insidente, nakatanggap si Sung-hee ng tawag mula kay Min-e. Sinabi ni Min-e na babalik siya upang kunin ang ilang gamit, ngunit noong oras na yon ay may lagnat ang anak ni Sung-hee. Kaya dali-dali niya itong dinala sa ospital. Dahil dito, hiniling ni Sung-hee kay Juntai na hintayin si Min-e at buksan ang pinto para sa kanya. Nang makauwi siya ng gabing iyon, laking gulat ni Sung-hee nang madiskubre niyang pinapatay ng kanyang nobyo si Min-e. Gayunpaman, upang protektahan ang kanyang nobyo, nagsinungaling si Sung-hee kay Mr. Jong. Sinabi niyang ibinigay niya kay Min-e ang susi ng bahay. Bukod pa rito, noong araw na yon, patuloy na hinahanap ni Yang Min si Min-e at nagbanta pa siyang sasaktan ito. Malinaw na sinisikap ni Sung-hee na idiin si Yang Min upang pagtakpan ang kanyang nobyo. Nang malaman ni Juntai na lihim na nakipagkita ang kanyang ama kay Sung-hee, nag-alab ang kanyang galit. Tinanong ni Mr. Jong si Juntai kung totoo bang siya ang pumatay kay Min-e. Hindi niya maunawaan kung bakit magagawa iyon ng kanyang anak. Inamin ni Juntai ang krimen. Napilitan siyang umiti at nagbiro pa na marahil ay dahil ito sa namamana sa dugo.
Habang iniimbestigahan ni Taisu ang kaso, nalaman ni Habin na sinunog na ng kanyang ama ang lahat ng damit na may bahid ng dugo at ang sandatang ginamit sa pagpatay na itinago niya sa isang drawer. Kasabay nito, sinimulan ni Habin ang sariling investigasyon tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng lalaking may suot na helmet. Nagpanggap siyang pulis upang makipag-ugnayan sa isang youth welfare center. Doon, nalaman ni Habin na matagal nang patay ang mga magulang ni Min-A, kaya ang lalaking nagpakilalang ama ni Min-A ay isang impostor. Pagkatapos nito, nagtungo si Habin sa police station at nagulat na siya ay inatake ng isang taong nakasakay sa motorsiklo. Nilinlang niya ang mga pulis upang umalis ang mga ito at palihim niyang maimbestigahan ang kaso. Sa huli, natuklasan niyang si Mr. Jong ang lalaking kanyang hinahanap. Nang gabing iyon, tinawagan ni Taisu si Habin at sinabi na may nakakita raw sa kanya sa pinangyarihan ng krimen ni Yang Min. Lalong pinatibay ng sinabi ng kanyang ama ang hinala ni Habin kay Mr. Jong. Kaya nang gabing iyon, palihim siyang nagtungo sa hotel na tinutuluyan ni Mr. Jong. Ngunit matapos maghanap sandali, natagpuan niya ang kanyang cellphone sa drawer ni Mr. Jong. Ipinaalala nito kay Habin ang nangyari ilang araw na ang nakalipas. Noong gabing iyon, hinahabol siya ng isang driver. Sa sobrang takot, tumalon siya sa isang maliit na burol sa loob ng kagubatan upang magtago. Lalo siyang nagulat nang ang driver na bumaba mula sa sasakyan ay si Mr. Jong. Sa pagmamadali, nahulog ni Habin ang kanyang cellphone at ito'y napulot ni Mr. Jong. Ilang sandali lamang, nakatanggap ang cellphone ng mensaheng nag-uutos kay Mr. Jong na sagutin ang tawag ng nagpadala. Kung hindi siya susunod, ibubunyag ang lihim sa kabubatan. Bukod sa cellphone, nakakita rin si Habin ng isang bungkos ng mga sobre sa silid ni Mr. Jong. Higit pa rito, ang pangalan ng tatanggap sa mga sobre ay si Juntai. Sa puntong iyon, napagtanto ni Habin ang ugnayan ni na Mr. Jong at Juntai. Sa gabing iyon din, nakipagkita si Juntai sa kanyang kasintahan. Ipinaliwanag niya na ang kanyang ama ang bumisita sa kanya noong umagang iyon. Inamin din niya na matapos umalis ang kanyang kasintahan, nakipagkita siya kay Yang Min. Samantala, sa police station, may hindi inaasahang natuklasan ang mga investigador mula sa mga surveillance camera. Nakita si Sung Hee malapit sa pinangyarihan ng salakayin si Yang Min. Itinuring ni Captain O si Sung Hee bilang salarin at nagpasya siyang arestuhin ito. Sa panahon ng interogasyon, ipinagtanggol ni Sung Hee ang kanyang nobyo at tumangging sabihin ang totoo tungkol sa naging engkwentro ni na Juntai at Yang Min. Gayunpaman, hindi nagtagal ay umamin si Juntai at nagbigay ng ebidensya. Labis na nabahala si Mr. Jong nang malaman ang pag-amin ng kanyang anak. Iginiit niyang hindi maaaring ang kanyang anak ang nanakit kay Yang Min. Noong nakaraang gabi, nasaksihan ni Mr. Jong si Habin na nakatayo sa tabi ng bangkay ni Yang Min, balot ng dugo. Samantala, umusad din ang investigasyon ng pulisya. Ipinakita ng kuha ng kamera na may motorsiklong lumitaw malapit sa lugar noong gabing sinalakay si Yang Min. Pinaghinalaan ni Captain O na ang taong nakasakay sa motorsiklo ay kasabwat ni Juntai. Ngunit nakilala ni Taisu si Habin bilang pasaherong sakay ng motorsiklo. Pag-uwi niya, agad niyang ibinahagi ang kanyang hinala sa kanyang anak. Naniniwala siyang naroon si Habin sa kabubatan noong araw na pinaslang si Min-A, ngunit hindi si Habin ang pumatay. Isa lamang siyang saksi. Matapos ang insidente, hindi agad ipinaliwanag ni Habin sa kanyang ama ang kanyang mga hinala. Naniniwala si Taisu na ang mga kilos ng kanyang anak ay paraan upang mabilis na matunton ang tunay na salarin sa pagpatay kay Yang Min. Alam din niyang kapag natukoy na ang pumatay, papatayin mismo iyon ni Habin. Matapos suriin ang sitwasyon, tinanong ni Taisu ang kanyang anak tungkol sa pagkakakilanlan ng driver ng motorsiklo. Ngunit tumanggi si Habin na sumagot. Dahil wala na siyang ibang magawa, hindi inaasahang naglabas si Taisu ng posas. Nang gabing iyon din, nakatanggap si Taisu ng mensahe mula sa isang hindi kilalang nagpadala. May kalakipitong larawan ng kanyang anak na si Habin na nakatayo sa tabi ng bangkay ni Yang Min. Ang larawang iyon ay ipinadala ni Mr. Jong bilang pananakot kay Taisu. Hiniling ni Mr. Jong na palayain ni Taisu ang kanyang anak. Kung hindi, ilalantad niya sa publiko ang naturang larawan. Ilang minuto bago nito, ang anak ng lalaking may suot na helmet ay sumuko na sa pulisya. Inamin nito na siya ang pumatay kay Yang Min. Gayunpaman, hindi naniwala ang mga analyst sa kwento ni Juntai. Ipinakita ng pinangyarihan ng krimen na may bakas ng higit sa isang salarin. Pinatunayan ng ebidensya sa lugar na isa itong maingat na planadong krimen at hindi basta bugso ng galit gaya ng sinasabi ni Juntai. Isang babaeng analyst ang naglabas ng larawan na nagpapakita kay Mr. Jong at isang babae na magkasakay sa motorsiklo. Nang makita ang larawan, biglang naging kakaiba ang reaksyon ni Juntai. Pinaghinalaan ng babaeng analyst na ang tunay na pumatay ay ang lalaking nagmamaneho ng motorsiklo. Dagdag pa, ang babaeng nakaupo sa likuran nito ang may-ari ng kwintas na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Alam ni Taisu na ang babaeng sakay sa likod ng motorsiklo ay ang kanyang anak, ngunit nanahimik siya sa harap ng kanyang mga kasamahan. Habang iniinteroga si Juntai, nagtungo si Habin sa police station at lihim na nakipagkita si Taisu sa kanyang anak. Ikinuwento niya ang tungkol sa larawan at umaasang tapat na ibubunyag ni Habin ang pagkakakilanlan ng lalaking may suot na helmet. Kung hindi, tiyak na maimbestigahan si Habin at maituring na suspect. Ngunit tumanggi pa ring magsalita si Habin at sa halip ay hiniling sa kanyang ama na ibahagi ang progreso ng investigasyon. Upang protektahan ang kanyang anak, personal na ininteroga ni Taisu si Juntai. Naniniwala si Taisu na hindi si Juntai ang nanakit ng iba, kundi tinatakpan lamang niya ang tunay na salarin. Nang makitang ayaw pa ring magsabi ng totoo si Juntai, direktang tinawagan ni Taisu ang kanyang kasintahan. Sa harap nilang dalawa, inilatag niya ang kanyang pagsusuri batay sa mga bagong ebidensya. Pinaghinalaan ni Taisu na ang tunay na pumatay kay Yang Min ay si Sung Hee.
Nang makita ni Juntae na tumakas si Sung-hee mula sa pinangyarihan, nagpasya siyang akuin ang kasalanan alang-alang sa babaeng mahal niya. Dahil nais pa rin niyang protektahan si Sung-hee, ipinagpatuloy ni Juntae ang pag-ako ng krimen. Sinabi pa niyang pinatay niya si Yang Min dahil nalaman umano nito ang balak niyang saktan si Min-ae. Wala na raw siyang ibang pagpipilian kundi patayin si Yang Min upang patahimikin ito. Upang mapatunayan ang salaysay ni Juntae, nagtungo si Tae-soo at ang kanyang mga kasamahan sa isang kabubatan ng gabing iyon. Ayon kay Juntae, doon niya raw inilibing ang bangkay ni Min-ae. Ngunit pagdating nila roon, natuklasan nilang nahukay na ang lugar. May bagong hukay at inalis na ang bangkay. Ang naghukay ng bangkay ay hindi si Juntae, kundi ang kanyang ama na si Mr. Jong. Upang protektahan ang kanyang nagkasalang anak, nagpasya si Mr. Jong na ilipat ang bangkay at tuluyang ipatapon ito. Nang makita niyang hindi pa naagnas ang katawan ni Min-ae, nag-atubili siya sandali. Sa huli, dinampot niya ang isang palakol at binalak na pagpira-pirasuhin ang bangkay. Sa ganitong paraan lamang niya masisiguro na walang makakaalam ng katotohanan. Batay sa kuha ng mga surveillance camera, nakilala ng pulisya si Mr. Jong at itinuring siyang kasabwat ni Juntae. Matapos ang investigasyon, natuklasan ng pulisya ang relasyon nilang mag-ama. Gayunpaman, hindi pa nila matagpuan si Mr. Jong kaya wala pa silang magawa. Upang pilitin si Tae-soo na palayain ang kanyang anak, nagpadala si Mr. Jong ng isang larawan sa pulisya. Ipinapakita nito si Habin sa pinangyarihan ng krimen, ngunit kalahati ng larawan ay napunit at tanging ang pagkamatay ni Yang Min ang makikita. Ipinadala ni Mr. Jong ang larawan at patuloy na kinontak si Tae-soo, hinihiling na agad palayain ang kanyang anak. Ipinaliwanag ni Tae-soo na kusang loob na sumuko si Juntae, kaya wala siyang magagawa. Ngunit hindi iyon pinansin ni Mr. Jong. Dahil naniniwala siyang inosente ang kanyang anak, iginiit niya na gamitin ni Tae-soo ang lahat ng paraan upang mapalaya ito. Para kay Tae-soo, ang tanging paraan upang maprotektahan ang kanyang anak na babae ay ang pabulaanan ang testimonya ni Juntae. Kailangan niyang patunayan na ang taong nanakit kina Yang Min at Min-ae ay ibang tao. Sa ganitong paraan lamang niya maaaring legal na palayain si Juntae. Samantala, patuloy pa ring itinuturing ni Tae-soo na suspect ang kasintahan ni Juntae sa parehong kaso. Nagkataon din na ang tatlong namatay, kabilang si Suyon, ay pawang nanirahan sa basement ni Sung-hee. Bukod dito, pumanaw na rin ang asawa ni Sung-hee. Matapos ang kanyang pagkamatay, minana ni Sung-hee ang bahay. Ipinakita ng investigasyon na lahat ng apat ay nanirahan sa isang lugar bago sila namatay. Dahil dito, mahirap para sa pulisya na hindi maghinala kay Sung-hee. Muling personal na ininteroga ni Tae-soo si Juntae. Nang makita ni Juntae na itinuturing ng suspect ang kanyang kasintahan, tuluyan na niyang inamin ang katotohanan. Sinabi niya kay Tae-soo na pinatay niya si Min-ae dahil nais niya itong dahasain. Nang manlaban si Min-ae, naging napakabagsik niya. Habang nagkukumpisal, labis ang pagsisisi ni Juntae at humahagulgol siya na tila nagsasabi ng totoo. Gayunpaman, batay sa pagsusuri ng criminal psychology, nanatiling may pagdududa si Tae-soo kay Juntae. Pagkarinig nito, agad na pinabulaanan ni Captain O ang pananaw ni Tae-soo. Dalawa pang analyst ang nagsabing maaaring nagkamali si Tae-soo sa kanyang pagsusuri sa pagkakataong ito. Habang nananatiling walang progreso ang kaso, nagsimulang magbago ang relasyon ni Tae-soo at ng kanyang anak. Upang maiwasang malagay sa panganib si Habin, nagpasya si Tae-soo na sabihin na sa kanya ang buong katotohanan ng gabing iyon. Ibinigay niya sa anak ang isang USB drive na naglalaman ng recording ng kanyang ina bago ito pumanaw. Habang sumasailalim sa psychological treatment ang kanyang ina, naitala sa recording ang mga salitang naglalaman ng katotohanang matagal na niyang gustong malaman. Nang marinig ni Habin ang boses ng kanyang ina, napagtanto niyang matagal na pala itong pinahihirapan ng konsensya dahil sa pagkahulog ng kanyang nakababatang kapatid sa bangin. Pinaghinalaan din siya ng kanyang ina, tulad ng paghihinala ng kanyang ama sa kanya. Noong panahong iyon, nagpasya ang kanyang ina na makipagdiborsyo upang tuldukan ang walang katapusang pagdududa. Sa huli, pinili nitong wakasan ang sariling buhay dahil sa matinding pagkakasala sa pagdududa sa sarili niyang anak. Matapos pakinggan ang recording ng kanyang ina, biglang napaiyak si Habin. Hating gabi na nang umuwi si Tae-soo at nakita niyang mahimbing na natutulog ang kanyang anak. Nakaramdam siya ng matagal nang nawalang kapayapaan. Nang magising si Habin, agad humingi ng tawad si Tae-soo sa kanya. Sinabi niya na kung hindi sana siya ang unang naghinala sa kanyang anak, hindi sana naapektuhan ang kanyang asawa at nagduda sa kanila. Tinanong ni Habin ang kanyang ama kung bakit hindi niya agad siya pinakinggan sa recording. Ngunit tapat na sagot ni Tae-soo na ayaw lang niyang kamuhian siya ng kanyang anak. Bukod pa rito, nais niyang pahalagahan ang pagkakataong makasama ang kanyang anak, isang pagkakataong matagal niyang ipinaglaban. Kinaumagahan, naghanda si Tae-soo ng almusal at papunta na sana siya sa silid ng kanyang anak upang gisingin ito, ngunit nadatnan niya itong nakabihis na ng uniforme sa paaralan. Sa mukha ng dalaga ay mababanaag ang isang payapa at magaan na ekspresyon, na parabang nakalaya na siya. Sa loob ng sasakyan ng kanyang ama, sinabi ni Habin kay Tae-soo na napagpasyahan na niyang bumitaw. Ayaw na niyang maghiganti para sa kanyang ina. Ayaw niyang sirain ang buhay na nais ng kanyang ina na mabuhay niya ng maayos. Nangako si Tae-soo sa kanyang anak na huhulihin niya ang tunay na salarin. Sa paaralan, biglang naging natural ang pakikitungo ni Habin sa kanyang mga kaklase dahil nagpasya siyang bumalik sa pagiging isang normal na estudyante. Bigla, may narinig siyang tunog mula sa kanyang earpiece. Boses ayon ni Suyon. Tumingin si Habin sa bakuran ng paaralan at tila nakita niya si Suyon na kumakaway sa kanya.
Sa sandaling iyon, isang bahagyang ngiti, na hindi pa niya kailanman nakita sa sarili, ang sumilay sa mga labi ni Habin. Samantala, sa kagubatan kung saan unang natagpuan ang bangkay, natuklasan ni Captain O ang katawan ni Min A na itinago ni Mr. Jong. Kinumpirma ng resulta ng autopsy na hindi sinakal hanggang mamatay si Min A. Ito ay ganap na sumalungat sa unang pag-amin ni Juntai. Kasabay nito, iniimbestigahan din ang kwintas na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Napag-alamang ang bumili ng kwintas ay ang asawa ni Taisu. Biglang naalala ni Captain O na ilang araw bago nito, pinaghinalaan ng babaeng analyst ang anak ni Taisu. Nagpasya siyang kausapin ito upang malaman kung may iba pa bang dahilan sa likod ng hinala nito kay Habin. Pagkarinig nito, agad na dinala ng babaeng analyst si Captain O sa forensic laboratory. Sinuri ng forensic doctor ang isang basag na tasa. Ipinakita ng resulta na ang DNA na natagpuan dito ay eksaktong tumugma sa DNA sa kwintas na nakuha sa pinangyarihan ng krimen. Dati nang pinaghinalaan ng babaeng analyst na sinadya ni Habin na makipagkita sa kanya para sa tsaa upang makakuha ng DNA sample. Napakaingat ni Habin. Perpekto niyang itinago ang kanyang ugnayan kay Yang Min. Ngunit hindi sinasadya na basag niya ang tasa. At ngayon, dahil sa pagtutugma ng DNA, wala nang alinlangan. Pinatutunayan nito na naroon si Habin sa pinangyarihan ng krimen noong gabing namatay si Yang Min. Kasabay nito, iniinteroga ni Taisu si Juntai at ipinakita ang autopsy report tungkol kay Min A. Nang makita ang ulat na nagsasabing hindi sinakal si Min A, nalito rin si Juntai. Inamin niya kay Taisu na nakainom siya ng kaunting alak noong araw ng krimen. Pagkagising niya, natagpuan niyang patay na si Min A sa kanyang kama. Ang una niyang inisip ay hindi niya yon ginawa. Ngunit biglang pumasok si Sung Hee at iminungkahi na baka dahil nakainom siya, hindi niya namalayang may pinatay siya, tulad ng nangyari sa ama ni Juntai. Noong gabing iyon, naniwala si Juntai sa kanyang kasintahan at hindi niya iniulat ang insidente sa pulisya. Nakinig si Taisu at naghahanda na sanang gawin ang kanyang pinal na pasya nang tawagin siya ni Captain O sa labas. Ipinakita ni Captain O kay Taisu ang isang larawan ni Habin sa pinangyarihan ng krimen ni Yang Min. Sinabi ni Captain O na mula noon, ituturing na si Habin bilang suspect sa kaso ni Yang Min at kailangang umatras si Taisu sa investigasyon. Mariing tumutol si Taisu sa harap ng kanyang mga nakatataas. Iginiit niyang hindi direktang ebidensya ang larawan at umaasang pahihintulutan pa siyang ipagpatuloy ang kaso. Sa loob ng interrogation room, nagsimulang magduda si Juntai sa misteryosong pangyayari. Matapos ang pagsusuri ni Taisu, may ilang bagay na naalala si Juntai. Noong gabing namatay si Min A, kahina-hinala ang kilos ni Sung Hee. Kaya hiniling ni Juntai na makausap ng pribado si Taisu. Wala nang magawa si Captain O kundi payagan si Taisu na interogahin si Juntai sa loob ng 2 oras. Samantala, natuklasan ng pulisya na si Mr. Jong ang nagpadala ng larawan. Pinaghinalaan ni Captain O na isinasa ilalim si Taisu sa psychological pressure ni Mr. Jong. Dahil dito, nagbago ang pananaw ni Captain O at mariing tinanggihan ang anumang karagdagang partisipasyon ni Taisu sa interogasyon. Kasabay nito, dinala rin si Habin sa police station bilang suspect. Sa puntong iyon, biglang tumawag si Mr. Jong sa pulisya at umamin ng katotohanan. Noong araw na namatay si Min A, personal niyang nakita si Habin sa pinangyarihan. Matapos tanungin ang kaklase ni Habin, natuklasan ng mga analyst na noong gabing namatay si Min A, palihim na umalis si Habin mula sa rooftop ng hotel. Dahil dito, sa parehong kaso ni Yang Min at Min A, naging suspect si Habin. Sa interrogation room, binanggit ng analyst ang isang larawan na nagpapakita kay Habin sa tabi ng bangkay ni Yang Min. Nanatiling kalmado si Habin. Inamin ni Habin na dinukot niya si Yang Min at hinampas ito sa tuhod. Ngunit mariin niyang itinanggi na siya ang pumatay dito, taliwas sa paratang ng pulisya. Nang tanungin kung bakit naroon siya sa lugar sa kagubatan kung saan inilibing ang bangkay ni Min A, kalmadong sumagot si Habin na isa lamang siyang karaniwang saksi. Nagpatuloy ang analyst sa pagtatanong kung saksi lamang siya, bakit siya gumawa ng alibay. Nang marinig ito, agad na mabilis ang naging reaksyon ni Habin. Sinabi niyang natakot lamang siya na mapagkamalan at paghinalaan. Gayunpaman, may natuklasang kontradiksyon ang analyst sa sagot ni Habin. Bago pa mapatay si Min A, nakagawa na si Habin ng alibay. Ipinahihiwatig nito na maaaring planado na ang pagpatay. Habang mas kalmado ang ipinapakita ni Habin, lalo namang nagiging mapaghinala ang mga pulis. Unti-unti, nagsimula silang maniwala na si Habin ang responsable sa pagkamatay ni Min A at Yang Min. Ngunit hindi pa rin nila matukoy ang kanyang motibo. Habang iniinteroga si Habin, upang matulungan ang kanyang anak na makaligtas sa hinala, nakipagkita si Taisu kay Sung Hee ng gabing iyon. Hiningi niya kay Sung Hee na kumpirmahin ang mga detalye ng testimonya ni Juntai. Kinumpirma ni Sung Hee na hindi niya nakita si Min A noong gabing ito ay namatay. Pagkatapos, kinuwestiyon ni Taisu ang anak ni Sung Hee. Sinabi ng bata na noong araw ng krimen, kasama niya ang kanyang ina sa pagpunta kay Min A. Bitbit ang recording ng bata, bumalik si Taisu sa police station at ibinahagi ang kanyang pagsusuri. Pinaghinalaan niyang si Sung Hee ang pumatay kay Min A. Naniniwala si Taisu na matapos patayin si Min A, ipinagbintangan ni Sung Hee si Juntai. Dagdag pa rito, naniniwala siyang pera ang motibo ni Sung Hee sa mga pagpatay. Nang umalis si Min A sa bahay upang sumali sa isang grupo, dinala niya ang perang nakuha niya kay Yang Min. Bukod dito, nang tumakas si Yang Min, nagdala rin siya ng malaking halaga ng pera. Gayunpaman, matapos ang 2 pagpatay, walang natagpo ang anumang bag ng pera sa mga pinangyarihan ng krimen. Nang marinig ito, agad na ipinadakip ni Captain O si Sung Hee at dinala sa police station. Ngunit nanatiling tahimik si Sung Hee sa buong panahon, tumangging magsalita kahit isang salita. Dahil wala nang ibang paraan, napilitan ng pulisya na gamitin ang anak ni Sung Hee bilang susi sa investigasyon. Nang tanungin, umamin ang bata na aksidente niyang napatay si Min A. Isang araw, nang umuwi ng gabi si Min A, napansin niyang pagod at malungkot ang kanyang nakatatandang kapatid. Kaya nilagyan niya ng candy ang inumin nito.
Ilang araw bago yon, narinig niya si Yang Min na nagsabing ang ganitong uri ng candy ay nagpapasaya ng tao. Gusto lamang niyang pasayahin ang kanyang kapatid. Ngunit hindi niya inaasahan na matapos inumin ni Min ang inumin, agad itong namatay. Tila nalutas na ang kaso. Kung ang anak ni Sung-hee ang nanakit kay Min ibig sabihin ay inosente si Ha-bin. Hindi nagtagal, pinalaya si Ha-bin matapos umamin ang tunay na salarin. Pagkalabas ng police station, sinabi ni Ha-bin na medyo nagugutom siya. Nagulat si Tae-soo nang marinig ito, dahil matagal na panahon na mula nang kusang magyaya ang kanyang anak na kumain kasama siya. Hindi na nag-isip pa, agad siyang nagmaneho upang maghanap ng restoran para sa kanilang dalawa upang kumain ng gabing iyon. Ngunit sa sandaling iyon, tumawag ang police station at inutusan si Tae-soo na ibalik si Ha-bin. Sa parehong oras, isang dalagang dating nakatira sa bahay ni Sung-hee ang nagbigay sa pulisya ng isang video. Ipinakita sa video ang ina ni Ha-bin na naghuhukay ng butas sa bundok upang ilibing ang bangkay ni Soo-yeon. Batay sa ebidensyang ito, napagpasyahan ng pulisya na ang ina ni Ha-bin ang pumatay kay Soo-yeon. Bukod pa rito, naniniwala ang pulisya na nilapitan ni Ha-bin sina Yang Min, Min at ang iba pa na may masamang intensyon. Dahil dito, lalo pang tumindi ang hinala laban kay Ha-bin. Agad na kinuwestiyon ni Captain O si Tae-soo tungkol sa video. Kasabay nito, nakatanggap ang pulisya ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Mr. Jong. Agad na pinangunahan ni Captain O ang kanyang koponan. Natuklasan nilang lumapit si Mr. Jong sa pinangyarihan ng krimen ni Yang Min. Naroon din si Sung-hee sa lugar at tila nagkaroon ng pagtatalo sila ni Mr. Jong. Nang makita ni Mr. Jong ang mga pulis, agad siyang tumakas bago pa mahuli. Sinubukan siyang habulin ng pulisya, ngunit tuluyan siyang nakatakas. Pagkaraan nito, iniabot ni Sung-hee sa mga analyst ang isang misteryosong bag. Sinabi niyang natagpuan ito sa isa pang pinagtataguan ni Yang Min. Matapos ang mahabang pag-isip, nagpasya siyang ibigay ito sa pulisya sa pag-asang makakatulong ito sa paglutas ng kaso. May isa pang dalaga ang nag-abot ng isang video sa pulisya. Sinabing hiniling ni Sung-hee na dalhin niya ito. Ang dahilan ay upang patunayan na siya at ang kanyang anak ay hindi patas na pinaghihinalaan ng pulisya. Sa loob ng bag, natagpuan ng pulisya ang cellphone ni Yang Min. Ipinakita ng mga mensahe sa cellphone na binablockmail ni Yang Min ang ina ni Ha-bin. Ipinagmalaki ni Yang Min na nasaksihan niya si Ha-bin na pinapatay si Soo-yeon. Dahil sa mga mensaheng ito, binalak ni Captain O na humiling ng arrest warrant laban kay Ha-bin para sa pagpatay kay Soo-yeon. Sa sandaling iyon, dinala ni Tae-soo si Mr. Jong sa police station upang linawin ang lahat. Lumabas ang katotohanang tinulungan ni Tae-soo si Mr. Jong na makatakas sa pagtugis ng pulisya noong gabing iyon. Umaasa si Tae-soo na mahihikayat ni Mr. Jong ang kanyang anak na magbago ng isip at huwag umamin sa krimen alang-alang kay Sung-hee. Para kay Tae-soo, ang tanging paraan upang malinis ang pangalan ng kanyang anak ay patunayang si Sung-hee ang tunay na pumatay. Nang marinig ito, hiniling ni Captain O na hiwalay na tanungin si Mr. Jong bago ito pahintulutang makita ang kanyang anak. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito ay tuluyang nawala ang mga hinala laban kay Ha-bin. Sinuri ng analyst ang computer ni Ha-bin at natuklasan na puno ito ng mga dokumento tungkol sa lahat ng taong sangkot sa mga kaso. Mula kina Yang Min at Min hanggang sa mga pulis sa istasyon at iba pa, malinaw na hawak ni Ha-bin ang detalyadong impormasyon tungkol sa kanilang lahat. Hindi lamang iyon, masusing inimbestigahan din ni Ha-bin ang kanyang ama mula sa mga kasong hinawakan nito, sa mga hinala niya hanggang sa progreso ng mga kasong ibinabahagi nito. Higit pa rito, maingat din pinag-aralan ni Ha-bin ang lahat ng planong may kaugnayan sa kanyang ama. Bukod dito, nagawa pa ni Ha-bin na eksaktong hulaan ang magiging takbo ng mga pangyayari. Bago pa mangyari ang lahat, naipredict na niya na sa simula ay paghihinalaan siya ng kanyang ama, ngunit sa huli ay pipiliin din itong magtiwala sa kanya sa panahon ng interogasyon. Matapos matagpuan ang mga dokumento, ipinagpatuloy ni Tae-soo ang pagtatanggol sa kanyang anak. Gayunpaman, nagsimulang maghinala ang mga analyst na maaaring si Ha-bin nga ang pumatay kay Soo-yeon. Lumitaw ang posibilidad na ang tunay na layunin ni Ha-bin ay hindi paghihiganti para sa kanyang ina, kundi ang pag-aalis sa lahat ng taong nakaalam ng katotohanan. Kung ganoon, mula pa sa simula ay nahulog na si Tae-soo sa bitag na inilatag ng sarili niyang anak. Higit pa rito, hindi niya namamalayan na tinutulungan pa niya si Ha-bin na maisakatuparan ang plano nitong makaligtas sa parusa. Samantala, isang gabi, pumasok si Sung-hee sa isang hotel habang may dalang mabigat na bag. Sa loob ng bag ay ang perang kinuha ni Min kay Yang Min ilang araw bago yon. Sa katotohanan, si Sung-hee, sa kabila ng kanyang mukhang mahina at inosente, ay perpektong nalinlang ang lahat. Noong gabi ng pagpatay, lihim na nakipagkita si Min kay Sung-hee. Ito ay dahil alam ni Min na may babaeng binablockmail si Yang Min. Alam din niya na ang babaeng iyon ay piniling wakasan ang sariling buhay upang makatakas. Bukod dito, alam ni Min ang hindi malinaw na relasyon ni Sung-hee at Yang Min. Pinaghinalaan din ni Min na hindi sapat ang talino ni Yang Min upang magplano ng ganitong uri ng blackmail. Kaya naniwala siyang si Sung-hee ang nag-udyok kay Yang Min. Hiningi ni Min kay Sung-hee na hatiin ang pera at nagbanta siyang ilalantad ang katotohanan. Dahil dito, upang mapanatiling lihim ang lahat, binigyan ni Sung-hee si Min ng isang espesyal na gamot at tahimik siyang pinatay. Gayunpaman, nasaksihan ng anak ni Sung-hee ang malupit na ginawa ng kanyang ina. Pagkatapos nito, tinuruan ni Sung-hee ang kanyang anak kung paano magsinungaling upang pagtakpan ang krimen. Ngunit hindi natapos sa pagpatay kay Min ang mga krimen ni Sung-hee. Siya rin ang may kagagawan sa pagpatay kay Soo-yeon. Sina Soo-yeon at iba pang mga delinkwenteng kabataan, tulad ni Yang Min ay naninirahan sa basement ng kanyang bahay. Pinilit sila ni Yang Min na gumawa ng mga iligal na gawain gaya ng pagbebenta ng sigarilyo. Nang tumanggi si Soo-yeon, ikinulong siya ni Yang Min sa isang madilim na silid. Nakiusap si Soo-yeon kay Sung-hee na palayain siya.
Ngunit malamig na tumanggi si Sung-hee. Sa huli, hindi na nakayanan ng anak ni Sung-hee ang makita si Soo-yeon na nakakulong, kaya palihim niyang binuksan ang silid. Noong araw na nakataka si Soo-yeon, narinig niya ang usapan ni Sung-hee at Yang Min. Doon niya napagtanto na palaging nagpapanggap na inosente si Sung-hee. Upang makatakas sa sitwasyon, nakipag-ugnayan si Soo-yeon kay Habin at humingi ng tulong. Ngunit ng gabing iyon, si Sung-hee ang unang nakahanap kay Soo-yeon. Nang tangkain ni Soo-yeon na tumawag sa pulisya, sinamantala ni Sung-hee ang kanyang pagkabigla at pinatay siya. Nang marinig ng ina ni Habin ang pag-uusap ng kanyang anak at ni Soo-yeon, nabahala siya at sinundan ang anak. Nasaksihan niya mismo ang pagkamatay ni Soo-yeon. Sa paniniwalang ang kanyang anak ang may sala, nagpasya siyang ilibing ang bangkay ni Soo-yeon. Pagkatapos nito, nakipag-ugnayan si Sung-hee kay Yang Min at nagkunwaring nakita niya si Habin na pumatay kay Soo-yeon. Sa huli, ginawa ito ni Sung-hee upang manipulahin si Yang Min na i-blackmail ang ina ni Habin. Sa kasalukuyan, wala nang hinala ang pulisya kay Sung-hee at nakatuon na lamang ang lahat ng atensyon kay Habin. Patuloy na iniinteroga ng babaeng analyst si Habin at ipinakita ang video na nagpapakita sa kanyang ina na itinatago ang bangkay ni Soo-yeon sa trunk ng sasakyan. Pinaghinalaan nilang sinadya ni Habin na isama ang kanyang ina ng gabing iyon upang tulungan itong itapon ang bangkay. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Habin gaya ng dati at iginiit na walang ebidensya ang pulisya upang patunayan ang kanyang kasalanan. Sa sandaling iyon, nakahanap ang pulisya ng surveillance footage mula sa lugar kung saan pinatay si Soo-yeon. Matapos suriin ang video, natuklasan nilang ang ina ni Habin ang bumili at sumira sa lahat ng kuha 1 taon na ang nakalipas. Batay lamang dito, nagpasya ang kapitan na tiyak na si Habin ang salarin. Hiniling niya kay Tae-soo na hikayatin ang kanyang anak na umamin. Ngunit sa panahon ng interogasyon, nanatiling tahimik si Tae-soo hinggil sa mga hinala. Mariin lamang niyang sinabi na huhulihin niya ang tunay na salarin at patutunayan ang pagiging inosente ng kanyang anak. Sa kabila ng lahat ng nangyari, naniniwala si Tae-soo na maaaring kakaiba ang kanyang anak kumpara sa iba, ngunit tiyak na hindi ito isang baliw na serial killer. Samantala, upang ipagpatuloy ang investigasyon sa kaso ni Min-ae, dinala ng mga analyst sa police station si Sung-hee at ang kanyang anak. Nauna nang umamin ang anak ni Sung-hee na siya ang naglagay ng gamot sa inumin ni Min-ae na naging sanhi ng aksidenteng pagkamatay nito. Gayunpaman, napansin ng mga analyst na sa panahon ng pagtatanong, sinasadya ni Sung-hee na gabayan ang mga sagot ng kanyang anak. Bukod dito, bago pumasok sa interrogation room, palihim na binalaan ng bata ang mga analyst na huwag kumain ng pagkain niluto ng kanyang ina. Dagdag pa rito, si Juntae na nakakulong pa rin ay nagpahayag din ng hinala laban kay Sung-hee. Dahil dito, nagsimulang ilipat ni na Captain Oh at ng mga analyst ang kanilang hinala kay Sung-hee. Maging si Tae-soo ay nagpahayag ng paniniwala na si Sung-hee ang may kagagawan sa 3 kaso, kina Min-ae, Soo-yeon at Yang Min. Upang makakuha ng ebidensya laban kay Sung-hee, umuwi si Tae-soo at nagkaroon sila ng isang tapat na pag-uusap ng kanyang anak. Naalala ni Habin na matapos mapatay si Soo-yeon, tila nagsimulang magsulat ng mga liham ang kanyang ina. Bago rin ito pumanaw, madalas nitong dalawin ang templo upang sambahin ang mga labi ng kanyang kapatid. Upang mag-imbestiga pa, nagtungo sa templo sina Tae-soo at Habin. Hindi nila inaasahan na makakatuklas sila ng isang altar na naglalaman ng mga labi ni Soo-yeon. Katabi ng urna ay isang liham na isinulat ng ina ni Habin. Sa liham, inilahad ng kanyang ina ang kanyang hinala na ang sariling anak ang pumatay kay Soo-yeon. Ngunit kalaunan, napansin niyang maraming isinulat si Habin tungkol sa paggagamot sa kanyang depresyon. Dahil dito, unti-unti niyang inalis ang kanyang hinala laban sa anak. Upang malaman ang katotohanan, nagtungo ang ina ni Habin sa lugar kung saan namatay si Soo-yeon upang suriin ang mga surveillance camera. Sa huli, sa kuha ng video noong gabi ng krimen, nakita niya ang imahe ni Sung-hee. Mula noon, nakatiyak siya na si Sung-hee ang pumatay kay Soo-yeon at na siya rin ang nagbanta sa kanya. Hinarap ng ina ni Habin si Sung-hee, ngunit hindi inaasahan, siya pa ang binantaan ni Sung-hee. Sinabi nito, paano kung malaman ni Habin na pinaghihinalaan siya ng sarili niyang ina bilang killer? At kung ang ina niya mismo ang maglilibing sa bangkay ng matalik niyang kaibigan, siguradong masasaktan ng husto si Habin. Ang mga salitang iyon ay isang tunay na banta para sa ina ni Habin. Dahil sa takot na masaktan ang kanyang anak, nawalan siya ng lakas ng loob na sabihin kay Habin ang kanyang mga hinala. Kalaunan, dahil sa matinding pagsisisi, nakagawa siya ng maling desisyon. Nakakalungkot, sa panahong iyon ay itinapon niya ang lahat ng mga surveillance video na kanyang nakolekta. Nasira tuloy ang ebidensyang magpapatunay na naroon si Sung-hee sa lugar ng krimen. Matapos basahin ang liham, nagalit ng husto si Habin sa naging asal ng kanyang ama. Para sa kanya, ang dapat gawin ngayon ay hindi ang hulihin si Sung-hee, kundi ipaghiganti ang kanyang ina. Inisip pa ni Habin na ang unang paghihinala ng kanyang ama sa kanya ang naging dahilan kung bakit siya rin pinaghinalaan ng kanyang ina. Bukod dito, iyon din ang hindi direktang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina. Kaya kung may kaunting konsensya pa ang kanyang ama, dapat daw ay piliin itong maghiganti. Kasabay nito, nadiskubre ng pulisya ang malaking halaga ng pera na itinago ni Sung-hee sa isang hotel. Ito ang perang kinuha kay Yang Min. Gayunman, sa pagtatanong, patuloy na nagpanggap na inosente si Sung-hee. Sinabi niyang kahit kinuha niya ang pera ni Yang Min, hindi naman niya ito sinaktan. Upang pilitin si Sung-hee na umamin, binalak ng pulisya na dalhin ang kanyang anak. Ngunit nalaman nilang mas maaga pa pala itong kinuha ni Habin. Napagtanto ni Tae-soo na ang ginagawa ng kanyang anak ay isang anyo ng paghihiganti, kaya agad siyang naghanap sa dalawa. Totoo nga, matapos dalhin ang anak ni Sung-hee sa isang liblib na lugar, sinamantala ni Habin ang operasyon ng paghahanap ng pulisya upang palihim na makapasok sa police station. May dala siyang kutsilyo, balak na siya mismo ang pumatay kay Sung-hee.
Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Taisu. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang anak, hinablot pa ang kutsilyo gamit ang kanyang mga hubad na kamay, at nakiusap na huwag siyang gumawa ng kahangalan. Doon lamang napagtanto ni Habin na hindi siya kailanman pinabayaan ng kanyang ama. Noon, hindi naglakas loob si Taisu na harapin ang sarili niyang pagdududa, kaya iniwan niya si Habin sa piling ng kanyang asawa. Ngayon, marahan niyang tinanong ang kanyang anak kung kaya ba niyang patayin ang kanyang nakababatang kapatid. Sa tanong na yon, biglang sumabog ang matagal ng kinikimkim na hinanakit sa puso ni Habin. Humagulgol siya na parang bata, lubos na nilamon ng lungkot. Matapos ang maraming taong pananahimik, sa wakas ay nasabi ng kanyang ama ang kanyang mga hinala. Sa wakas, nagkaroon si Habin ng pagkakataong linisin ang kanyang pangalan. Lumuluhan niyang sinabi na hindi siya ang nagtulak sa kanyang nakababatang kapatid sa bangin. Walang pag-aalinlangan, agad na ipinahayag ni Taisu ang kanyang lubos na pagtitiwala sa anak at humingi ng tawad. Sa wakas, natanggap ni Habin ang ganap na tiwala ng kanyang ama, isang ama na dati palaging nagdududa sa kanya. Sa pag-isip nito, lalo pang umiyak si Habin. Sa wakas, napawi ang apoy ng puot sa kanyang puso. Matapos ang walang sawang paghahanap, natagpuan ng mga analist ang anak ni Sung-hee sa loob ng isang parke. Sa kabutihang palad, ligtas at walang anumang pinsala ang bata. Ngunit walang nagulat dahil alam nilang wala talagang balak si Habin na saktan ang bata. Samantala, sa detention center, ginamit ni Taisu ang kanyang kadalubhasaan upang imbestigahan si Sung-hee. Kahit alam niyang si Taisu ang kaharap niya, patuloy pa ring nagsinungaling si Sung-hee at itinanggi ang kanyang kasalanan. Sa kabila ng sitwasyon, pilit pa rin niyang ibinabato ang lahat ng sisi kay Habin. Ngunit bilang tugon sa walang tigil niyang pagdadahilan, kalmado lamang na ipinakita ni Taisu ang isang video. Ipinakita sa video na patay na si Suyon bago pa dumating si Habin sa lugar. Kaya't ang paratang na si Habin ang pumatay kay Suyon ay lubos na walang saysay. Matapos mabawi ang mga binurang video mula sa cellphone ni Yang Min, nakuha ng pulisya ang ebidensyang ito. Mas nakakagulat pa, nalaman nilang si Sung-hee mismo ang nag-record ng buong pangyayari noong gabi ng krimen. Upang idiin si Habin, ginamit ni Sung-hee ang cellphone ni Yang Min para kunan ng video ang lahat. Nang mapagtanto niyang hindi na niya matatakasan ang kanyang kasalanan, sinisi naman niya si Yang Min, ang lalaking handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng tuluyan, ipinakita ni Taisu ang isa pang video. Ipinakita ng CCTV footage na si Sung-hee ang unang dumating sa lugar ng krimen noong gabing iyon. Dahil dito, nakumpirma ng pulisya na siya nga ang pumatay kay Suyon. Bukod pa rito, siya rin ang kumuha ng video upang idiin si Habin. Sa kabutihang palad, aksidenteng natagpuan ni Habin ang CCTV footage na ito habang naghahalongkat sa bahay. Lumabas na hindi pala nabura ng kanyang ina ang lahat ng mga video mula sa surveillance cameras ilang taon na ang nakalipas. Sa isa pang interrogation room, umamin din ang anak ni Sung-hee sa mga krimen ng kanyang ina. Ikinuwento pa niya sa pulisya kung paano nilalagyan ng kanyang ina ng candy ang pagkain ng lahat ng mga kaawa-awang nangungupahan. Lantad na sa wakas ang mga karumal-dumal na krimen ni Sung-hee. Alam na ng lahat sa police station ang katotohanan. Ngunit sa halip na magsaya, labis na nababalisa si Habin. Natatakot siyang balang araw ay mawalan siya ng kontrol at makagawa ng mga kalupitang tulad ng ginawa ni Sung-hee. Natakot din siyang baka gamitin niya ang mga tao sa paligid niya para sa pansariling kapakinabangan. Nang marinig ang sinabi ng kanyang anak, muling pinagtibay ni Taisu ang kanyang tiwala sa kanya. Naniniwala siyang hinding-hindi iyon mangyayari dahil si Habin at si Sung-hee ay dalawang ganap na magkaibang tao. Bilang ama, handa si Taisu na maghintay at makita ang pagbabago ng kanyang anak. Tahimik at matyaga niyang hihintayin na unti-unting makalabas si Habin sa dilim at muling matagpuan ang kanyang sarili. Di nagtagal, nagsumite ng pagbibitiw si Taisu. Tuluyan siyang umalis sa police station. Mula sa araw na yon, magbabago siya. Siya'y magiging isang huwarang ama. Uwi siya at ilalaan ang lahat ng kanyang oras sa pag-aruga sa kanyang anak. Mabilis ang paglipas ng panahon at hindi na malayan, papalapit na ang kaarawan ni Habin. Sa araw na yon, naghanda si Taisu ng isang napakagandang cake para sa kanyang anak. Hindi lamang iyon, binigyan din niya si Habin ng isang modernong relo. Ang tanawin sa labas ng bintana ay payapa at napakaganda, tulad ng patuloy na lumalalim at umiinit na ugnayan ng mag-ama. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.